Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 20208. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nia or Nigel. Gayunpaman, hindi kumilos si Ray para tanggapin ang special ring na ipinasa sa kanya ni Alvin. Umiling siya at sinabing, "Alvin, ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito kakayanin. Itago mo ito sa iyong sarili, o itago ito para kay Megan." Umiling si Alvin at iniunat ang kanyang kamay upang direktang itulak ang special ring sa kamay ni Ray habang galit na sinabi niya, "Kung ibibigay ko ito sa iyo, pagkatapos ay kunin mo. Kailan ka naging makulit?" Ang mga mata ni Ray ay kumikislap at isang bakas ng pasasalamat ang sumilay sa loob. Hindi naman niya ito tinanggihan dahil kung tatanggihan niya ito ngayon ay mukhang peke lang ito. "Salamat." Ngumiti si Ray kay Alvin, at isang bakas ng init ang lumitaw sa kanyang puso. Ang special ring ay isang bagay na ang grade 7 na mga manggagawa ng armas lamang ang maaaring pinuhin. Bagamat hindi ito isang spirit weapon, ito ay isang napakabihirang bagay, at isang special ring lamang ang nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong pilak. Bukod dito, mayroong isang merkado para dito ngunit walang stock. Nandito na si Vice Dean. Biglang may narinig na boses. Agad na tumahimik ang buong martial arts practice grounds, habang ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay bumaba sa kulay abong figure na dahan-daang naglalakad. Ito ay isang matanda na may kulay abong damit na nagpakita ng bakas ng pagkamangha sa pagitan ng kanyang mga kilay. Lumakad siya sa malalaking hakbang na may kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan. Ito ay tiyak na ang vice dean ng Paladin Academy, si Denver. Pagkarating ni Denver, sinabi niya, sa malakas na boses, "Mga estudyante ng Star General Department, tumayo sa kanan. Mga estudyante ng Star Mastermind Department, tumayo sa kaliwa." Sa sandaling matapos magsalita si Denver, nahati sa dalawa ang daloy ng mga tao sa martial arts practice grounds. May eksaktong 300 katao mula sa Star General Department, at sila ay pinagsama-sama sa isang siksikang pulutong. Ang Star Mastermind Department, sa kabilang banda, ay kakaunti lamang ang 12 katao. Sina Alvin, Ray, at Butch na grupo ng 3 grade 1 na mga mag-aaral ay sumakop sa isang kapat ng kabuuan. Napansin ni Alvin na ang anak ng punong ministro, si Juan, ay kabilang din sa grupo ng mga estudyante ng Star Mastermind Department, at may 2 pang tao na nagtipon sa tabi niya. Malabo na naalala ni Alvin ang 2 taong ito dahil nasa tabi sila ni Juan kahapon. Samantala, napansin din ni Juan ang 3 grupo ni Alvin, at lumubog ang kanyang mukha. Vice Dean. Biglang nagsalita si Juan ng may mataas na boses at pinigilan ang karamihan sa mga nakakalat na boses sa loob ng martial arts practice grounds. Tumingin si Denver kay Juan nang marinig niya ang kanyang boses. Natural na kilala niya si Juan, ang anak ng punong ministro. "Juan, may sasabihin ka ba?" "Vice Dean, ayon sa aking kaalaman at ayon sa mga alituntunin ng ating Paladin Academy, ang pinakamababang threshold para sa pagpasok sa larangan ng digmaan para sa ating mga mag-aaral sa Paladin Academy ay grade 2 para sa Star General Department at grade 4 para sa Star Mastermind Department. Ang 3 taong ito ay mga grade 1 na estudyante lamang ng Star Mastermind Department, at pinaghihinalaan kung nais nilang samantalahin ang pagkakataong makalusot sa ating hangganan upang magtungo sa hilagang kanluran." Itinuro ni Juan ang 3 sa grupo ni Alvin habang nagsasalita siya ng may mataas na boses, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bakas ng pang-aalipusta. Saglit, ang mga tingin ng lahat ng estudyanteng naruroon ay bumaba sa grupo ni Alvin na 3. Hindi ba't si Alvin iyon? At yung 2 katabi niya parang grade 1 Star Mastermind Department students din. Maaaring talagang pinaplano nilang samantalahin ang pagkakataong makalusot sa ating gitna upang magtungo sa larangan ng digmaan sa hilagang kanlurang hangganan. Hanggat hindi sila mga tao sa roster, kung gayon halos imposibleng samantalahin ang pagkakataong makalusot sa ating gitna. Itinuro ng maraming estudyante ang 3 grupo ni Alvin habang nag-uusap sila sa isa't isa. Sumulyap si Juan kay Alvin na may kampante na ekspresyon, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba sa isang malamig na ngiti.
Parang nakita na niya ang eksena ng Vice Dean na nagtutulak sa tatlong grupo ni Alvin. Ang Juan na ito ay talagang nakakadiri na parang langaw. Ang mukha ni Butch ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay kumislap na may bakas ng kabangisan. Humph! Nanlamig ang tingin ni Alvin. Lumakad siya pasulong at tumingin kay Juan. Nagsalita si Alvin bago pa makapagsalita si Denver, na may mataas na boses na bumubulusok sa langit. Juan, paulit-ulit kang nagsasalita tungkol sa ilang mga patakaran, ngunit bakit wala pa akong narinig na tuntunin na nagsasabing hindi maaaring pumasok sa larangan ng digmaan ang grade 1 Star Mastermind Department ng Paladin Academy? Humph! Sinalubong ni Juan ang tingin si Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at mayroon siyang mapanuksong ekspresyon. Bagamat walang anumang tahas ang mga patakaran, ayon sa mga kaugalian ng Paladin Academy noong nakaraan, ito ay palaging ganito. Sigurado ako na kayong tatlo ay tiyak na sinusubukang samantalahin ang pagkakataong makalusot. Mga kaugalian. Ang mga bakas ng lamig ay lumitaw sa mga mata ni Alvin habang siya ay nanunuya. Kahit na sinabi mo na customary practices sila. Hindi kaya masisira ang mga customary practices. Paulit-ulit mong sinasabi na we're trying to take advantage of the opportunity. Nagtataka talaga ako, ano ang batay sa iyo na iyon? Dahil lang sa mga mag-aaral na grade 1 at sa palagay mo mas mababa kami sa iyo. At sa palagay mo hindi namin kailangang lumitaw. Pero syempre, grade 1 students, especially Star Mastermind Department students, magkano ang alam mo tungkol sa daw ng isang mastermind? Kahit na ang mga taong katulad mo ay papasok sa larangan ng digmaan, magiging pabigat ka lang. Ngumisi si Juan, at ang kanyang pananalita ay puno ng pang-aalipusta sa tatlong grupo ni Alvin. Tama na. Sa sandaling ito, pinutol sila ni Denver. Juan, ang tatlong grupo ni Alvin ay talagang nasa roster. Hindi mo na kailangang tanungin ito. Si Alvin ay lubos na inirerekomenda ng Beroong si Sima, at para kay Ray at Butch, sila ay personal na pinangalanan at idinagdag sa roster ng Junior Marquis ng Divine Might Marquis Estate, na siya ring commander ng Reinforcement Army, General Fleeny. Humph! So tatlo lang silang naghila ng mga string para makapasok. Tiningnan ni Juan ang tatlong grupo ni Alvin na may mukha na puno ng mapanukso at mapangasar na ekspresyon nang marinig niya ang paliwanag ni Denver. Bumaba ang mukha ni Butch at Ray habang galit silang nakatitig kay Juan. Tumingin si Alvin kay Juan na may malamig na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig, at dahan-daang naglabas ng salita ang kanyang bibig. Idiot! Anong sabi mo? Malungkot ang mukha ni Juan. Ang Alvin na ito ay talagang tinawag siyang tulala. Bilang anak ng punong ministro ng Crimson Sky Kingdom, ito pa rin ang unang pagkakataon na pinahiya siya ng isang tulad nito sa buong buhay niya. Agad na napuno ng galit ang kanyang dibdib. Nilhinggan ni Alvin ang kanyang ulo at hindi na pinansin si Juan, na nagngangalit sa galit, at iniwan siyang nag-aapoy sa galit mag-isa doon. Alvin! Lumubog ang mukha ni Juan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Alvin habang kumikislap na may makamandag na kinang habang sumusumpa sa kanyang puso, maghintay ka lang, papatayin kita maya-maya. Bagamat wala siyang ibang hinangad kundi ang atakehin at patayin si Alvin ngayon, mayroon pa rin siyang ilang mga alalahanin. Una, nandoon ang Vice Dean, at kung sasalakayin siya, tiyak na mapupunta siya sa isang pasibong posisyon. Pangalawa, kung gagamitin ni Alvin ang kakaibang inscription sa kanya, siya ay magiging ganap na walang pagtatanggol. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Looper, ang anak ni City Guard Army Commander Ronald, isang pag-iral sa ikalawang antas ng Origin Core Stage, ay nawasak ang kanyang buong cultivation ng inscription ni Alvin. Nasa puso niya ang takot sa inscription ni Alvin mula pa noong una, kaya kung wala siyang kumpletong katiyakan, hindi siya basta-basta gagawa ng paraan. Bilang anak ng punong ministro, natural na hindi siya isang simpleng tanga at matipunong tanga, kaya kahit na talagang kinasusuklaman niya si Alvin sa kanyang puso, hindi siya padalos-dalos na kumilos. Talagang makakapagtiis itong si Juan. Nakatutok ang tingin ni Alvin. Bahagya siyang nagulat na hindi nakakilos si Juan pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa ganang kanya, ang Juan na ito ay mas mapanganib kaysa kina Sutton at Looper. Dahil ito ay isang taong marunong magtiis ng matyaga.
Ang ganitong uri ng mga tao ay labis na nakakatakot dahil sila ay karaniwang bihasa sa pagtatago ng kanilang mga sarili sa mga anino at naghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Sige, pumunta kayong lahat sa gate. Inutusan na ni General Flynn ang mga tao na maghanda ng magagandang kabayo para sa inyong lahat at hinihintay kayong lahat doon. Hindi nagtagal, ang malawak na pormasayo ng 312 Paladin Academy students ay lumabas sa Paladin Academy sa pangunguna ni Vice Dean Denver. Sa labas ng tarangkahan, 300 higit na nakasuot ng sandata ang nakaupo sa kanilang mga kabayo, at sa loob ng bawat kamay nila, pinamunuan nila ang isa pang kabayo. Ang mga sobrang kabayong ito ay halatang inihanda para sa grupo ng mga estudyante mula sa Paladin Academy. Vice Dean Zon. Isang matipunong lalaki na may kulot na balbas na nakasuot ng armor ang nagudyok sa kanyang kabayo na pasulong na makarating sa harapan ni Denver, at tumango siya sa kanya. Tumingin si Alvin sa lalaking may balbas na kulot at bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay, nang mapansin niyang ang lalaking may balbas na kulot na ito ay nabubuhay sa nascent soul stage at may napakalakas na lakas. Vice General Jiao, ito ang mga estudyante sa roster, dahan daw ang sagot ni Denver. Pasensya na sa abala sa iyo Vice Dean Zon. Tumango ang kulot na balbas, pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at napaungol, mga estudyante ng Paladin Academy, sumakay na kayo. Agad, lahat ng 312 estudyante ng Paladin Academy, kabilang si Alvin, ay sumakay sa kanilang mga kabayo. Tiyak na 312 kabayo. Vice Dean Zon, Palam. Ikinaway ng kulot na may balbas na lalaki ang kanyang kamay kay Denver bago itinulak ang kabayong nasa ilalim niya para tumakbo muna. Tara na. Saglit, si Alvin at ang iba pa ay pinaghalo sa gitna ng mga nakabaluti na sundalo habang sinusundan nila ang kulot na balbas na lalaki upang lisanin ang Imperial City sa isang nakakatakot na hanay. Sa daan, lumikha sila ng malaking kaguluhan sa loob ng lungsod, at ang mga tao sa mga lansangan ay tumabi at sumaludo sa grupo ng mga tropang pampalakas sa kanilang mga titig. Ito ang mga reinforcement troops na pinapadala ng Paladin Academy sa battlefield ng Hilagang Kanlurang Hangganan. Tulad ng inaasahan ng mga mag-aaral ng Paladin Academy, lahat sila ay nasa mataas na espiritu na may pambihirang mga saloobin. May isang kabataan talaga. Nakasuot ng violet na damit. Siya kaya ang henyong martial artist na si Alvin na ang pangalan ay kumalat at napag-usapan kamakailan. Siya nga siguro. Maliban sa kanya, malamang walang ganoong batang estudyante ang Paladin Academy. Hindi nagtagal, maraming mga tingin ang bumaba kay Alvin at napasigaw sila sa gulat. Si Alvin ay naging sentro ng atensyon sa kanilang grupo ng mga tao. Humph! Ang ekspresyon ni Juan ay lubhang hindi magandang tingnan nang mapansin niya na si Alvin ay tinatanggap ng mabuti, at ang kanyang tingin ay naging mas malungkot. Ang ari-arian ng Fifth Prince. Sa loob ng isang pergola, isang kabataang lalaki na may pambihirang mga tindig ay nakaupo ng harapan kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na general na nakasuot ng magaan na baluti. Nakatuon ang tingin ng binata habang dahan-dahan niyang sinabi, dapat ay umalis na si Alvin sa oras na ito. Humph! This time pipilitin ko siyang hindi na bumalik. Nakatuon at kumikislap ang tingin ng nasa katanghaliang general na may hangering pagpatay na uhaw sa dugo. Commander Bowen, huwag kang magsalita na masyadong maaga. Huwag kalimutan na si Alvin ay maaaring may nakakasakit na inscription na maaaring humarap sa Origin Core martial artists na hawak niya. Ayon sa aking kaalaman, kahit si Tom, ang anak ng Grand Elder ng Suklan, ay napilayan ang kanyang dantian dahil sa nakakasakit na inscription ni Alvin. Bahagyang takot ang bumungad sa mukha ng binata. Huwag kang mag-alala, Fifth Prince, isang nascent soul martial artist ang gagawa sa pagkakataong ito, at tiyak na magtatagumpay siya. Ang nasa katanghaliang gulang na general ay tiyak na City Guard Army Commander, Ronald Bowen. Dahil nalaman niyang sasali si Alvin sa mga reinforcement troops para tumungo sa battlefield ng Hilagang Kanlurang Hangganan, isang masamang plano ang nabuo sa kanyang puso, at iyon ay ang humiling sa isang tao na patayin si Alvin habang nasa daan. 203. Sa labas ng lungsod sa labas ng Imperial City, sa isang malawak, walang laman na espasyo, ang grupo ng mga nakabaluti na sundalo ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa lungsod habang sila ay nagtitipon na may kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan.
Eto yung mga reinforcement troops. Mukhang nasa 10,000 tao lang. Mukhang konti lang ah. Napatingin si Ray sa maayos na nakahanay na grupo ng mga sundalo na nakatayo sa di kalayuan habang nakakunot ang noo niya. Hinikayat ni Alvin ang kanyang kabayo na lumapit sa tabi ni Ray habang sinabi niya na may bahagyang ngiti, ang mga sundalo ay pinahahalagahan para sa kanilang kalidad kaysa sa kanilang bilang. Naunawaan niya na ang mga sundalong ito ay ganap na naiiba sa mga ordinaryong sundalo dahil ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng magiting na aura. Bukod dito, ang kanilang mga antas ng paglilinang ay malinaw na hindi mababa. Nakatuon ang tingin ni Butch habang dahan-daang sinabi, Ray, mas mabuting huwag mong maliitin ang 10,000 lalaking hukbong ito, dahil kahit palibutan sila at atakihin ng isang hukbo ng ilang daang libong ordinaryong sundalo, madali pa rin silang makakatakas palabas ng kulungan. Maaari bang ito ang Crimson Worm Army sa ilalim ng utos ng Divine Might Marquis, Grand General Noel? Tiningnan ni Ray ang grupo ng mga sundalo sa tabi niya na naghatid sa kanila palabas ng lungsod, at ngayon lang niya napansin na may nakaukit na Crimson Worm pattern sa armors ng lahat ng sundalong ito. Ang ganitong uri ng baluti ay tiyak na simbolo ng Crimson Worm Army. Ngayon mo lang napansin. Umiling si Alvin at ngumiti, dahil matagal na niyang napansin ito. Ang Crimson Worm Army, isa sa 3 piling hukbo sa ilalim ng pamumuno ng Divine Might Marquis, Cavalry Grand General Noel. At bawat isa sa 3 elite na hukbong ito ay mayroon lamang 10,000 sundalo. Sa 10,000 sundalong ito, karaniwan silang lahat ay mga martial artist na nasa itaas ng ika-7 antas ng core formation stage. Ang ilan sa mga Decurions at Centurions sa gitna nila ay mga eksistensya pa nga sa origin core stage. Para naman sa mga captain, lahat sila ay nabubuhay sa nascent soul stage. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ng mga estudyante ng Paladin Academy, kabilang si Alvin, ay nagtipon kasama ang iba pang mga sundalo ng Crimson Worm Army. Sa sandaling ito, isang matangkad, binata na nakasuot ng silver light armor ang nagudyok sa kanyang kabayo pasulong. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa grupo ng mga mag-aaral ng Paladin Academy habang nagsasalita siya sa isang matiwasay na boses. Greetings! Ako ang commander ng Reinforcement Army na tatango sa battlefield ng Hilagang Kanlurang Hangganan sa pagkakataong ito. Ako si Flynn. Flynn. Ang anak ng Divine Might Marquis. Isang pag-iral na parang isa na pinapabore ng Diyos. Nagningning ang mga tingin ng karamihan sa mga estudyante ng Paladin Academy nang marinig nilang magpakilala si Flynn. Siya si Flynn. As expected of the Divine Might Marquis, son, such extraordinary bearing. Allegedly, itong Flynn na ito ay kamakailan lamang ay nagtapos sa Paladin Academy natin ilang buwan na ang nakakaraan, at isa na siyang 5th level Origin Core Martial Artist noong siya ay nagtapos. Isang 26-na-year-old 5th level Origin Core Martial Artist. Ang ganoong natural na talento. Natatakot ako na sa loob ng nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom, tanging sina Alvin at Nick lang ang makakalampas sa kanya. Sa pagkakataong ito, kapwa sina Alvin at Nick ay sumali sa reinforcement troops, at sa gayon ang 3 mahuhusay na henyo ng nakababatang henerasyon ng Crimson Sky Kingdom ay nagtipon-tipon dito. Nagbulungan ang ilan sa mga estudyante ng Paladin Academy sa diskusyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin. Dumating din si Nick. Matapos masulyapan ng mga nakapaligid na tao, nakita niya si Nick sa loob ng maraming tao. Sa kasalukuyan, wala si Nick sa kanyang dating gilid, ngunit sa halip ay may bakas ng pagiging nakalaan. Mukhang medyo nagbago na siya. Hayaan mo muna akong bigyan ng babala ang lahat. Bagamat lahat kayo ay mga estudyante ng Paladin Academy, mula sa sandaling ito, itinuring na kayong sumali sa aking Crimson Worm Army, kaya dapat ninyong sundin ang utos ng militar. Kung sino man ang hindi sumunod sa utos ng militar, sila ay haharapin ng disiplina ng militar. Ngayon, may magbibigay sa bawat isa sa inyo na nakasuot ng sandata ng Crimson Worm Army ng mabilis. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mataas na boses ni Flynn, at hinikayat niya ang kanyang kabayo na umalis nang matapos siyang magsalita. Sa tabi ni Flynn ay isang matandang lalaki na may singkit na mga mata. Nakasuot siya ng casual na damit at naupo rin sa ibabaw ng kabayo. Sinundan niya si Flynn saan man siya pumunta na para bang anino siya ni Flynn.
Walang nakapansin na sa eksaktong saglit na lumingon si Flynn, ang tingin ni Flynn ay tila tumagos sa mga sapin ng mga sagabal at bumaba sa isang naka-violet na figure sa loob ng grupo ng mga estudyante ng Paladin Academy. Nang mapansin ang titig ni Flynn, bahagyang tumango si Alvin sa kanya. Sa lalong madaling panahon, sina Alvin, Ray, at Butch ay nagbago sa armor ng Crimson Worm Army. Ang baluti ay mukhang mahirap, ngunit sa katunayan ito ay magaan at madaling gamitin, at kapag isinuot ay hindi ito makakaapekto sa mga galaw ng nagsusuot sa anumang paraan. Bukod dito, maaari pa rin itong kumilos bilang isang depensa sa isang tiyak na antas. Mukhang totoong sundalo kayong dalawa pagkatapos ilagay ang armor. Tumingin si Alvin kina Ray at Butch at bahagyang ngumiti, dahil pagkatapos nilang isuot ang armor ng Crimson Worm Army, talagang kamukha nila ang mga sundalo ng hukbo. Hindi ba kayo pareho? Napatingin sina Butch at Ray kay Alvin. Ang kasalukuyang Alvin ay may hugis espada na kilay na nakahilig paitaas, isang gwapong mukha na nagpapakita ng bakas ng kalamigan, at pagkatapos maglagay ng angkop na suit ng armor, ang kanyang buong pagkatao ay tila maringal at may kakaibang tindig. Nakatuon ang tingin ni Alvin, at isang taos-pusong ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Kahit na naranasan na niya ang dalawang buhay at nakakita ng maraming magagandang eksena sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik sa kanyang puso ngayon. Isang unos ang tumaas at tinatangay ang mga ulap sa kalangitan, at ang kawal ay naglalakbay sa kanyang paglalakbay na walang pagbabalik. Itakda mo! Sa sandaling ito, si Flynn, na siyang commander ng Crimson Worm Army, ay biglang nagutos, at ang kanyang malakas na boses ay parang kulog na pumasok sa tenga ng lahat. Kasunod nito, ang hukbo na nabuo mula sa pagtitipon ng mahigit 10,000 katao ay sumakay sa kanilang mga kabayo habang sila ay sumugod sa isang malakas na pagsalakay. Kahit saan sila dumaan, yumanig ang lupa at yumanig ang mga burol. Umalis sila ng madaling araw at huminto ng ilang oras upang magpahinga sa tanghali bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang lumubog ang araw sa kanluran ay tumigil ang Crimson Worm Army sa ilalim ng utos ng commander na si Flynn at nagkampo sa loob ng tiwangwang ilang upang magpalipis ng gabi. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga apoy sa kampo, ang mga tolda ay bumangon ng sunod-sunod at bumuo ng isang siksik na masa ng mga tolda. Kasalukuyang nagsanib puwersa sina Alvin, Ray, at Butch upang magtayo ng maliit na tolda, at ito ang lugar na tinutuluyan nila ngayong gabi. Biglang sumimangot si Alvin, habang ang kanyang sensitibong spiritual force ay nagsabi sa kanya na may isang titig na paminsan-minsan ay bumababa sa kanyang figure. Nang sumulyap siya, ang pumasok sa kanyang mga mata ay isang grupo ng mga sundalo ng Crimson Worm Army, at lubos niyang hindi alam kung sino ang eksaktong nakatingin sa kanya. Ang titig na ito ay tila minsang bumaba sa akin sa sandaling nagpalit ako ng armor ng Crimson Worm Army. Sino ba ito? Naguguluhan si Alvin sa kanyang puso. Natitiyak niyang hindi si Flynn ang may-ari ng titig na ito, at hindi rin ito estudyante ng Paladin Academy. Samantala, natapos na ang pagtatayo ng tent, at hindi na inisip ni Alvin ang tungkol dito, habang nakaupo siya sa paligid ng campfire bago ang kanilang tent kasama sina Ray at Butch. Sa kasalukuyan, ang grupo ng mga sundalo ng Crimson Worm Army at ilan sa mga estudyante ng Paladin Academy ay nag-withdraw na ng ilang mga tuyong rasyon at ngumunguya sa kanila. Si Butch ay kumuha din ng ilang tuyong rasyon at ibinahagi kay Ray bago ipasa kay Alvin. Ang pagkain nito ay hindi nakapagpapalusog. Si Alvin ay hindi nakatanggap ng tuyong rasyon. Punong-puno ng disgusto ang mukha niya bago itinaas ang kamay at binawi ang isang malaking parisukat na bloke ng yelo. Sa ilalim ng naguguluhan ng mga tingin ni Butch at Ray, inilagay ni Alvin ang yelo sa tabi ng campfire. Mabilis na natunaw ang yelo, at ipinakita ng pasusuhin na baboy sa loob ang tunay na anyo nito. FK. Alvin, napakalaki lang ng space sa loob ng spatial ring mo, pero dala mo pa rin talaga ito. Hindi napigilan ni Butch na magmura at natulala. Si Ray ay natigilan din. Sa pagkakaalam nila, ang isang karaniwang spatial ring ay magkakaroon lamang ng isang cubic meter na halaga ng espasyo, at ang isa ay karaniwang hindi maaaring maglagay ng maraming frozen na pasusuhin na baboy na tulad nito sa loob nito. Bilasan mo at tulungan mo akong maghiwa. Ayaw ba ninyong dalawa kumain?
Inihagis ni Alvin ang pasusuhin na baboy sa kanyang kamay kay Butch at tinitigan siya habang nagsasalita. Tinanggap ni Butch ang mabigat na baboy na sumuso at ngumisi. Siyempre gusto ko itong kainin. Kung may karneng kakainin, sino pa ang kakain sa mga mapahamak na tuyong rasyon na iyon? Samantala, nag-withdraw si Alvin ng ilang mahaba, bakal na skewer at isang tumpok ng mga pampalasa at asin. Ang kamay ni Alvin ay dumaan sa kanyang baywang at ang kanyang violet myrtle flexible sword ay sumipol. Sa tulong ni Butch, mabilis niyang pinutol ang pasusuhin na baboy na nilinis bago nagyelo. Alvin, mukhang hindi ka lalaban. Sa halip ay magbabakasyon ka. Umiling si Ray at ngumiti habang ginagamit niya ang tuhog na bakal upang itusok ang malaking piraso ng karne ng baboy na sumususo. Matapos itong ilagay para ay ihaw sa apoy sa kampo, sinabuyan niya ito ng asin at mga pampalasa. Nakakuha lang kami ng pagkakataong makalabas dito ng hirap na hirap, kaya hindi namin abalahin ang sarili namin. Kung kakainin namin yung ilang piraso ng tuyong rasyon, saan kami kukuha ng lakas? Inikat ni Alvin ang bakal na tuhog sa kanyang kamay at may ngiti sa kanyang mukha habang iniihaw niya ang karne. Hindi nagtagal, ang amoy ng pasusuhin na baboy sa kamay ng tatlo ni Alvin ay sumisingaw sa hangin. FK. Saan nanggagaling ang mabangong amoy na ito? Hindi ba ito ang amoy ng inihaw na pasusuhin na baboy? Sino ang kumakain ng inihaw na pasusuhin na baboy? Grupo ito ni Alvin. Marunong talaga silang mag-enjoy, talagang may dalang pasusuhin na baboy para iiho. Tulad ng inaasahan ng henyong disipulo na pinahahalagahan ng Darfield clan. Napaka-convenient na magkaroon ng spatial ring. Ang grupo ng mga estudyante ng Paladin Academy ay napatingin sa direksyon ni Alvin ng may inggit at bumuhos ang kanilang laway sa lupa. Kung ikukumpara sa grupo ng mga mag-aaral ng Paladin Academy, ang grupo ng mga sundalong Crimson Worm Army ay higit na binubuo. Nagpatuloy sila sa pagpapanatili ng kanilang mga campfire habang kumakain sila ng kanilang mga tuyong rasyon, pagkatapos ay pumasok sila sa kanilang mga tolda upang magpahinga kapag natapos na silang kumain. Kasiya siya. Kinagat ni Butch ang inihaw na pausong baboy at isang nasisiyahang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sina Alvin at Ray ay parehong kumain ng karne na may malalaking kagat at may mga mukha na puno ng kasiyahan. Kung may alak lang na maiinom ngayon. Lumiwanag ang tingin ni Butch. Ang mga kalapit na estudyante ng Paladin Academy ay ganap na hindi nakaimik nang marinig nila ang sinabi ni Butch. Katulad talaga ng kasabihan, ang taong hindi kontento sa puso ay parang ahas na sumusubok na lumunok ng elepante. Isa. Wala man lang kaming makakain na inihaw na pasusuhin na baboy, pero hindi ka pa rin nakontento kapag nakakagat ka ng inihaw na pasusuhin na baboy, at gusto mo pang uminom ng alak. Huwag iirita ang mga taong ganito. Gayunpaman, lahat ng mga estudyanteng ito ng Paladin Academy ay natigilan sa susunod na sandali, nang makita nilang iniunat ni Alvin ang kanyang kamay, at 3 pitsyel ng alak ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin. Natural na hindi maaaring magkaroon ng kakulangan ng alak habang kumakain ng karne. Halika, uminom. Nakangiting sabi ni Alvin. Alvin, nagdala ka talaga ng alak. Mabangis na nilagok ni Butch ang isang laway na may kaaya-ayang nagulat na ekspresyon, pagkatapos ay kinuha niya ang pitsyel ng alak kasama si Xiao Shu at nagsimulang uminom ng malalaking subo. Sa ilalim ng mga titig ng tila isang grupo ng mga nagugutom na lobo, silang tatlo ay kumakain ng karne at umiinom ng alak habang kumakain sila ng mataba, huminto lamang pagkatapos ng mahabang panahon. Napakapuno. Hindi nagtagal, ang buong inihaw na baboy na pauso ay ganap na kinain ng tatlo, at 3 walang laman na pitsyel ng alak ang itinapon din sa gilid. Aayusin ko ang sarili ko, sabi ni Butch, bago tumakbo sa kalapit na mga palumpong para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos magkasunod na magpakalma sina Butch at Ray, lumabas din si Alvin. Gayunpaman, kakapasok lang ni Alvin sa mga palumpong nang ang kanyang espiritual na lakas ay naging mapagbantay. Nararamdaman niya ang isang pagsabog ng panganib na dahan-daang papalapit, na parabang ito ay bababa sa kanya anumang oras. Matapos huminga ng malalim, ang katawan ni Alvin ay bumigat at siya ay direktang lumipad pasulong.
Spirit Serpent Movement Technique. At sa sandaling ito, kalat-kalat na tunog ang tumunog mula sa likuran habang ang isang matipunong figure ay kumislap at dumaan kay Alvin sa isang kisap mata bago hamarang sa daraanan ni Alvin. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng sandata ng sundalong Crimson Worm Army, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malagim na daloy ng liwanag sa ilalim ng kalangitan sa gabi. 204. Ikatlong antas ng Nascent Soul Stage. Nakatuon ang tingin ni Alvin habang tinitingnan niya ang 400 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang kumukulot sa isang anggulo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may malamig na tingin, at ang paraan ng pagtingin niya kay Alvin ay walang bahid ng emosyon. Ikaw ba ang palihim na nagmamasid sa akin simula kaninang umaga? Ang boses ni Alvin ay kalmado, na para bang nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na ganap na walang kaugnayan sa kanya. As expected of the Paladin Academy's #1 genius na talagang mapansin akong pinapanood ka ng palihim. Pakiramdam ko naging maingat na ako. Bahagyang nagulat ang nasa katanghaliang gulang na Sodder dahil hindi niya akalain na matagal na siyang napansin ni Alvin. Hindi ka naman siguro miyembro ng Crimson Worm Army, di ba? Matalim na tiningnan ni Alvin ang taong nasa harapan niya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang ikatlong antas ng Nascent Soul na martial artist, ngunit ang isinuot niya ay isang ordinaryong sandata lamang ng sundalo, at hindi siya kahit isang Dekiren. Hindi siya naniniwala na ang isang taong may ganoong cultivation ay handang maging isang ordinaryong sundalo sa loob ng Crimson Worm Army. Napakatalino mo. Tumango ang nasa katanghaliang kawal. Eksakto, hindi ako miyembro ng Crimson Worm Army. Ang walang ingay na nakalusot sa Crimson Worm Army at hindi napapansin ng sinuman, mukhang hindi simple ang nasa likod mo. I'm very curious, sino ba talaga ang nagpadala sa iyo dito? Ang titig ni Alvin na tila nakikita sa lahat ay nakatitig ng matiim sa nasa katanghaliang kawal. Hindi na kailangang malaman ng isang patay na tao. Hindi pinansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alvin. Siya ay humakbang pasulong na may kahangahangang paraan na tumago sa kalangitan sa itaas niya, at ang 400 sinaunang mammoth na silhouette na katatapos lang ay naglaho ay muling namuo. Sigurado ka bang mamamatay ako? Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin, at lumitaw ang isang mapang-asar na ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. Bahagyang napakunot ang noo ng nasa katanghaliang gulang na lalaki nang mapansin niyang napaka-composed ni Alvin. Saglit niyang pinagmasdan ang paligid, at nang mapansin niyang walang nangyari, ginisyon niya ito. Sa tingin mo ba ang pag-arte ng misteryoso ay magpapahintulot sa iyo na makatakas? Huwag mong sayangin ang iyong oras. There's some things that once done, you have to suffer the consequences. No one can save you today. Ang nasa katanghaliang gulang na sundalo ay humakbang ng malaki pasulong, at ang kanyang origin energy ay lumaganap sa kanyang katawan. Balak niyang salakayin si Alvin. Ganun ba? Nakatayo pa rin si Alvin sa lugar na may kalmado at walang kibo na ekspresyon, at hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Sa nakikita ko, walang makakaligtas sa iyo. Sa sandaling ito, isang mahinang boses na naglalaman ng galit na halos sa loob ang tumunog mula sa likod ng nasa katanghaliang kawal. Pagkaraan, 2 figure ang lumitaw sa likod ng nasa katanghaliang gulang na sundalo sa isang iglap. Inilapat ng isa sa kanila ang kanyang palad upang diretsyong itumba ang nasa katanghaliang gulang na sundalo bago ihakbang ang kanyang mga paa upang itapak ang buong katawan ng mga nasa katanghaliang gulang sa lupa, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Bumagsak sa lupa ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na sundalo, at hindi niya namamalayan na lumingon siya, ngunit ang eksenang nakita niya sa likuran niya ay naging sanhi ng kanyang mga eyeballs na parang malapit ng mahati. O Diyos ko! Anong nakita niya? 1,000 sinaunang mammoth silhouette. Ang taong umatake sa kanya ngayon ay talagang isang 7th level Nascent Soul martial artist. Paano ito naging posible? Hindi ba't ang Darfield clan ay hindi nagpadala ng sinuman upang protektahan siya?
Isang bakas ng lamig ang lumitaw sa puso ng nasa katanghaliang gulang na sundalo, at ang walang katapusang kawalan ng pag-asa ay sumiklab sa kanyang mga mata. Young Master. Sa 2 taong lumitaw ngayon, ang isa na tumapak sa nasa katanghaliang gulang na sundalo sa lupa ay si Liam. Ang isa pang tao ay si Gover. Nang marinig ang tila pamilyar na mga boses, ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na natapakan sa lupa ay naging malungkot, at pilit niyang iniikot ang kanyang ulo. Sa kadiliman ng gabi, sa kalaunan ay malinaw niyang nakita ang mga anyo ni Liam at Gover. General Hale. Nagsikip ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang kawal, dahil halatang nakilala niya sina Liam at Gover. Sina Liam at Gover ay mga general sa ilalim ng utos ng Divine Might Marquis, Grand Cavalry General Noel, at mayroon silang napakataas na katayuan sa loob ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom. Kaya, nakilala sila ng maraming opisyal sa loob ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom. Kilala mo ako. Sumimangot si Liam, at mas idiniin niya ang kanyang binti sa nasa katanghaliang kawal. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na sundalo ay namutla, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nagtatakang ekspresyon. Sino ang makakapagsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Bakit nandito ang 2 malefic existence na ito? Bukod dito, tila lihim nilang pinoprotektahan itong si Alvin. Hindi ba si Alvin ay direktang inapo lamang ng Darfield clan? Paano magiging posible na ang 2 malefic existence na ito ay magpapababa ng kanilang mga sarili upang protektahan siya? Biglang napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na sundalo na ang atas na ito ay halos isang atas ng pagpapatiwakal. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin ang Young Master? Ang mukha ni Gover ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may matinding layunin ng pagpatay. General Zhang, General Hale. Siya. Hindi ba siya miyembro ng Darfield clan? Bakit? Bakit kayong dalawa? Huminga ng malalim ang nasa katanghaliang gulang na sundalo. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa harapan niya ngayon. Nang marinig ni Liam at Gover ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na sundalo, sabay silang tumingin kay Alvin, tila nagtatanong kay Alvin kung maaari nilang ibunyag ito. Tumango si Alvin, dahil napagtanto niya na ang nasa katanghaliang gulang na kawal na ito ay isang hindi sumusukong tao, at kung hindi niya ganap na masira ang linya ng depensa sa loob ng kanyang puso, malamang na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa ipakita ang taong naglagay sa kanya nito. Eksakto, ang Batang Master ay isang miyembro ng Darfield clan. Gayunpaman, ang Batang Master ay din ang pamangkin ng Marquis. Sa aming 2 naman, kami ay pinadala ng Marquis para protektahan ang Young Master. Malamig ang tono ni Liam habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Gayunpaman, nang ang sinabi niya ay pumasok sa tenga ng nasa katanghaliang gulang na sundalo, para silang mga pin na tumutusok sa kanya. Marquis. Natural na alam niya kung sino ang Marquis na binanggit ni Liam, tiyak na ang Marquis ang may malayuang katayuan at iginagalang na pagkakakilanlan sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Itong si Alvin ay kanyang pamangkin. Young Master, iligtas mo ako. Ang hamak na ito ay hindi alam ang iyong pagkakakilanlan, iligtas mo ako. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakakamatay na mapatla at walang dugo habang nagpupumilit na magmakaawa kay Alvin. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga aksyon ay halos pagpapakamatay. Magsalita ka. Sino nagpadala sa'yo? Nagtanong muli si Alvin. Young Master, kung magsalita ang hamak na ito, handa ka bang iligtas ang hamak na ito? Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang ay kumikislap na may kinang ng pag-asa para sa kaligtasan. Wala kang mga kwalifikasyon para pag-usapan ang mga tuntunin sa akin. Lalong nanlamig si Alvin. Dahil kilala mo sina Liam at Gover at may cultivation sa nascent soul stage, ang iyong katayuan sa loob ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom ay hindi dapat mababa. Hindi kaya sa tingin mo ay hindi ko kayang imbestigahan ang iyong background sa pamamagitan ng pag-asa sa kakayahan ng aking Uncle Noel. May mapait na ngiti ang nasa gilid ng bibig ng nasa katanghaliang gulang na sundalo. Kung sisiyasatin siya ng Divine Might Marquis, natural na madali itong maisakatuparan. Young Master, isa akong centurion sa loob ng City Guard Army ng Imperial City.
Ibinaba ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Kumpiyansa siya na wala na siyang ibang sasabihin para hulaan ito ng young master na nauna sa kanya. City Guard Army. Nakatutok ang tingin ni Alvin. Siya talaga. Ronald. Ang Ronald na iyon, talagang nangangahas na hayaan ang isang miyembro ng kanyang City Guard Army na makalusot sa Crimson Worm Army. Hindi ba niya alam na ito ay gumagawa ng bawal sa loob ng hukbo? Malungkot ang mukha ni Liam at ang apoy ng galit ay lumundag sa kanyang mga mata. Ang mukha ni Gover ay sobrang hindi magandang tingnan. Mga general, patawarin mo ako. Ang nasa katanghaliang gulang na sundalo ay may nakamamatay na maputlang ekspresyon, at wala siyang ibang hangarin kundi ang mabuhay. Tumingin sina Liam at Gover kay Alvin. Maglinis ka. Walang pakialam na sabi ni Alvin na may boses na walang bahid ng pakiramdam. Pagkatapos ay tumalikod siya at binuksan ang kanyang sinturon para pakalmayan ang sarili. At diretso siyang bumalik sa kanyang tent pagkatapos niyang matapos. At sa sandaling tumunog ang boses ni Alvin, hindi man lang nag-react ang nasa katanghaliang gulang na sundalo nang siya ay pinatay ni Liam. Nang umalis si Alvin, inalagaan ni Liam at Gover ang bangkay ng nasa katanghaliang gulang na sundalo bago muling itago ang kanilang mga sarili. Alvin, bakit ang tagal mong pumunta? Tanong ni Butch pagkabalik ni Alvin sa tent. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Butch, at galit niyang sinabi, hindi ba ako pwedeng pumunta sa isang malaki? Nanliit ang mga mata ni Alvin habang nakahiga siya sa tent, at nakaramdam ng galit sa kanyang puso. Kahit na alam niyang hindi ito pababayaan ni City Guard Army Commander Ronald, hindi niya akalain na magiging napakawalang prinsipyo ni Ronald na talagang gusto siyang patayin habang papunta sa battlefield ng Hilagang Kanluran. Ronald. Bumangon ang layunin ng pagpatay sa puso ni Alvin. Maagang umaga kinabukasan, habang sumisikat ang araw sa umaga sa silangan. Everyone, pack up your tents. Aalis na tayo in 10 minutes. Ang malakas at malinaw na boses ni Commander Flynn ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw at naging sanhi ng pagkagising ng lahat ng mga estudyante ng Paladin Academy na nananaginip pa rin sa loob ng kanilang mga tolda. Umalis na sila sa kanilang mga tent at nagsimulang mag-impake. Matapos lumabas ng tent si Alvin, napansin niya na ang 10,000 opisyal ng Crimson Worm Army ay matagal ng kumpleto sa gamit at handa. Ngayon na lang ang natira ay ang grupo nila ng mga tent ng mga estudyante ng Paladin Academy na nagkalat sa paligid. Ang Crimson Worm Army na ito ay karapat-dapat na tawaging isang piling hukbo sa loob ng Crimson Sky Kingdom. Pinuri ni Alvin sa loob ng kanyang puso. Hindi nagtagal, natapos na ang grupo ng mga estudyante ng Paladin Academy sa pag-iimpake ng kanilang mga tolda at kumpleto sa gamit at handa. Sinundan ni Commander Flynn na nag-issue ng utos, mahigit 10,000 malalaking kabayo ang nagdala ng mahigit 10,000 mga opisyal habang sila ay sumugod palabas, at isang alon ng lindol at kabundukan ang naganap saan man sila dumaan. Kapag dumaan sila sa ilang naglalakbay na mga ngalakal o fleets ng mga bagon, lahat sila ay lilipat sa gilid para umiwas, dahil hindi sila nang ahas na direktang harapin ang matalas na paraan ng Crimson Worm Army. Pagkatapos gumugol ng buong 2 buwan, si Alvin at ang iba ay sumunod sa likod ng Crimson Worm Army upang sa wakas ay makarating sa kanilang destinasyon. Walang humpay na maunlad na lungsod ng Hilagang Kanlurang hangganan. Ang walang humpay na Streamland City ay isang lungsod na matatagpuan sa isang liblib at awkward na posisyon. 30 milya sa harap ng Relentless Streamland City ay ang hangganan ng lungsod ng Southern Champion Kingdom, Southern Barbaric City. At dahil mismo sa espesyal na kahulugan ng lugar na ito kung kaya't madalas na naganap ang salungatan sa pagitan ng 2 kaharian dito. Hanggat ang isa sa 2 kaharian ay natapos na magpagaling at bumuo ng lakas, ito ay magkukusa na magpadala ng mga hukbo, na nagnanais na sakupin ang hangganan ng lungsod ng kabilang kaharian, bago ito dambong. Sa paglipas ng 100,000 taon, palagi na itong ganito.
Mula kalahating taon na ang nakalipas, paulit-ulit na pinukaw ng hukbo ng Southern Champion Kingdom ang relentless Streamland City ng Crimson Sky Kingdom, na naging sanhi ng pagtaas ng pressure ng hukbo sa loob ng relentless Streamland City, at saka lamang sila humiling ng reinforcement troops mula sa Imperial City. Ang walang sawang umuunlad na lungsod na ito ay hindi maituturing na napakalaki. Ito ay maihahambing sa Nagalan City. Tumingin si Alvin sa malayo upang tingnan ang walang humpay na maunlad na lungsod, na nasa malayo, at tumaas ang kanyang mga kilay. Ito ay hindi isang county city kung tutuusin. Bukod sa Imperial City at county cities, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng iba pang mga lungsod. Tumango si Ray. Di nagtagal, ang mahigit 10,000 opisyal ng Crimson Worm Army ay tumakbo sa kanilang mga kabayo papunta sa walang humpay na maunlad na lungsod at bumagal sa parehong oras. Bagamat ang laki ng walang humpay na maunlad na lungsod ay hindi naiiba sa ibang mga lungsod, tulad ng lungsod ng Nagalan at lungsod ng Dugo ng Bakal, ang lungsod ay nahahati sa dalawang hati. Ang katimugang kalahati ng lungsod ay napuno ng malaking bilang ng mga tindahan at mga batis ng mga tao sa mga grupo. Samantalang ang hilagang kalahati ng lungsod ay ang camping ng hukbo sa hangganan, at ang hilagang pader ng lungsod ay dumaan pa sa espesyal na pagpapalakas na naglalayong tungo sa digmaan, na ginawa itong isang moog. Ito ay ang Crimson Worm Army. Dumating na ang Crimson Worm Army. Sa pagkakataong ito ay tiyak na magagawa nating magdusa ng matinding pagkatalo ang hukbo ng Southern Champion Kingdom na iyon. Mabuhay ang Divine Might Marquis! Kahit saan pumunta ang Crimson Worm Army, lahat ng residente ng relentless Streamland City na nakatayo sa magkabilang gilid nila ay sumisigaw ng malakas. 205. Sa buong paglalakbay, nakikita ni Alvin ang pag-asa at pag-asa mula sa mga mukha ng mga residente ng relentless Streamland City. Ito ang kanilang pananampalataya sa Crimson Worm Army. Ang kanilang pananampalataya patungo sa Divine Might Marquis. Talagang karapat-dapat si Uncle Noel na maging Diyos ng digmaan ng Crimson Sky Kingdom. Sa hangganang ito na madalas puntahan ng digmaan, malamang na higit pa ang kanyang prestihiyo sa Emperor ng Crimson Sky Kingdom. Tahimik na nag-iisip si Alvin sa kanyang puso. Hindi nagtagal, sinundan ni Alvin at ng grupo ng mga estudyante ng Paladin Academy ang 10,000 opisyal ng Crimson Worm Army at pumasok sa malawak na campsite sa hilagang bahagi ng relentless Streamland City. Kasama si Alvin at ang iba pa, lahat ay inilagay sa loob ng iba't ibang tent sa buong campsite. Ang grupo ng tatlo ni Alvin ay inilagay sa parehong maliit na tolda. Bagamat ito ay isang maliit na tent, ito ay 100 beses pa rin na mas mahusay kaysa sa tent na casual nilang itinayo habang papunta dito. Namumula ang mukha ni Butch habang tuwang-tuwa siyang sinabi, malapit ko nang makita ang brutal na battlefield na iyon gamit ang sarili kong mga mata. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay medyo nasasabik na ako. Kahit na walang sinabi si Ray, ang kanyang mga mata na naglalaman ng umaagos na mga ilaw na umiikot sa loob ay ipinaliwanag na ang lahat. Nakangiting umiling si Alvin, at may pumasok sa isip niya bago biglang lumitaw ang isang kaldero sa kanyang kamay. 2 araw na ang nakalipas, siya ay maayos na nakarating sa ika-8 antas ng core formation stage. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay pinuhin ang isang dragon blood pill at ubusin ito para makumplito ang tempering ng kanyang fleshly body para sa ika-8 antas ng core formation stage. Sa ganitong paraan, may pagpapatuloy niya ang pagsingil patungo sa ika-9 na antas ng core formation stage. Ang Blood Dragon Pill ay iba sa isang ordinaryong tableta, dahil sa sandaling ito ay pino, dapat itong inumin sa loob ng 10 oras. Kung hindi, ang nakapagpapagaling na lakas ng tableta ay mawawala. Kaya, si Alvin ay walang anumang reserba. Ang casual na pag-alis ni Alvin ng isang kaldero ay hindi dapat pansinin. Gayunpaman, nang makita ni Ray at Butch si Alvin na nag-withdraw ng isang kaldero, sila ay natigilan. Ito. Alvin, huwag mong sabihin sa akin na naging alchemist ka na. Hindi napigilan ni Butch na tumangala, at maging ang kanyang paghinga ay bumibilis. Ang Alvin na ito ay hindi maiisip na subukang guluhin siya, tama ba? Tumingin si Ray kay Alvin na may kaina-hinalang ekspresyon din. Nakangiting umiling si Alvin bago itinaas ang kanyang kamay at itinaas ang kanyang palad.
She! Kaagad, isang tipak ng puting apoy ang nagliyab sa gitna ng palad ni Alvin. Grade 9 na Pilfire. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Butch, at hindi niya maiwasang mapasigaw sa gulat. Ang kanyang kapatid na si Harley, ay isang grade 9 na alchemist, kaya ang grade 9 na Pilfire ay hindi pamilyar sa kanya. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Ray. Kailan naging alchemist itong si Alvin? Sa karaniwan, ang isang henyo sa martial daw tulad ni Alvin ay karaniwang ginagamit ang lahat ng kanilang mental at pisikal na pagsisikap sa pagsulong ng kanilang paglilinang, at magiging imposible para sa kanila na pag-aralan ang daw ng alchemy, ang daw ng paggawa ng mga sandata, at ang daw ng inskripsyon ng masinsinan. Tulad ng sa sandaling simula ng isang tao ang pag-aaral sa kanila ng matinding pag-iisip, ito ay magdudulot ng matinding pag-aaksaya sa kanyang pag-iisip at pisikal, ito ay magdudulot ng matinding pag-aaksaya sa kanyang pag-iisip at pisikal, maging katamtaman sa lahat ng aspeto. Noong nakaraan, sa kanyang opinyon, ang pagkakaroon ni Alvin ng ganoong paglilinang na lumalaban sa langit ay tiyak dahil nakatuon siya sa kanyang paglilinang at hindi pinag-aralan ang daos ng alchemy, paggawa ng mga armas, at inscription. Ngunit ngayon, ang grade 9 na Pilfire sa kamay ni Alvin ay nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla. Itong si Alvin na may ganoong kultibasyon na lumalaban sa langit ay talagang gumugol ng oras para mag-aral ng alchemy at maging isang grade 9 na alchemist. Sa ilang sandali, naramdaman na lamang ni Ray na manhid ang kanyang anit. Abnormal. Masyadong abnormal. Kung si Alvin ay hindi gumugol ng oras sa pag-aaral ng alchemy, hindi ba't nangangahulugan ito na ang kanyang kasalukuyang lakas ay magiging mas kakilakilabot? Kahit na sa lawak na malaki ang posibilidad na siya ay nakalusot sa origin core stage sa edad na 17. Napansin ni Ray na habang iniisip niya ito, mas magugulat siya. Kasalukuyang natulala si Butch dahil kapareho niya ang iniisip ni Ray. Pagkatapos ng lahat, ang isang nag-aral ng alchemy ay makakaranas ng mas mabagal na pag-unlad sa kanilang paglilinang sa martial daw kumpara sa isang ordinaryong tao. Ito ay dahil sa sandaling ilagay ng isa ang kalahati ng kanyang mental at pisikal na pagsisikap sa alchemy, hindi na siya lubos na makakatuon sa kanyang paglilinang. Katulad ng kanyang kapatid na si Harley. Kahit na ang kanilang likas na talento sa martial daw ay maihahambing, kahit na mas matanda siya sa kanya ng 1 taon, ang paglilinang ni Harley ay mas mababa pa rin sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil ang kanyang kapatid na lalaki ay nakatuon sa daw ng alchemy at isinantabi ang kanyang paglilinang, kaya naging dahilan upang mabagal ang pagsulong ng kanyang paglilinang. Anong ginagawa niyong dalawa? Kailangan talaga. Umiling si Alvin at tumawa bago inilabas ang mga gamot na kailangan para sa Dragon Blood Pill at isa-isang inilagay sa kaldero. Kailangan ba talaga ito? Ang mga sulok ng mga bibig ni na Ray at Butch ay kumaibot dahil pareho nilang naramdaman na sinadya itong ginagawa ng Alvin na ito. Abnormal. Nagsalita silang dalawa sa parehong sandali na may matinding pagkakaunawaan. Hindi nakaimik si Alvin. Siyempre, ito rin ay dahil hindi alam ni Alvin ang kasalukuyang iniisip ni na Ray at Butch. Kung hindi, siguradong iiling-iling siya sa kakatawa. Simula nang sumanib siya sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, namanan niya ang lahat ng bagay sa Rebirth Martial Emperor. Sa kasagsagan ng kanyang buhay, ang Rebirth Martial Emperor ay isang Royal Grade Alchemist at isang Royal Grade Weapons Craftsman. Kahit nasa daw ng mga inscription, nag-aral siya ng mga inscription hanggang sa tuktok at hindi mas mababa sa sinuman sa loob ng edad na iyon kung saan ang sining ng inscription ay laganap. Ang pagmamana ng lahat ng bagay sa Rebirth Martial Emperor ay nangangahulugan din na si Alvin ay nagtataglay ng buong kakayahan ng Rebirth Martial Emperor. Siyempre, kung gusto niyang gamitin ang higit pa sa kakayahan ng Rebirth Martial Emperor, kailangan niyang isulong ang kanyang cultivation at spiritual force sa isang tiyak na yugto. Halimbawa, apoy ng tableta at apoy ng armas. Ang isang grade 8 na apoy ay mangangailangan ng pagpasok sa unang antas ng origin core stage upang makondense sa anyo. Ang isang grade 7 flame ay mangangailangan ng paghakbang sa ika-7 antas ng origin core stage upang makondense sa anyo.
Ang isang grade 6 na apoy ay mangangailangan ng paghakbang sa unang antas ng nascent soul stage upang makondense sa anyo. Ang isang grade 5 na apoy ay mangangailangan ng paghakbang sa ikapitong antas ng nascent soul stage upang makondense sa anyo. Ang mga huling yugto ay maaaring mahihinuha mula dito. Hanggat ang kanyang cultivation ay umabot sa kinakailangan, si Alvin, na nagmana ng Rebirth Martial Emperor ng buhay na halaga ng alchemy at mga kasanayan at karanasan sa paggawa ng armas, ay magagawang paikliin ang apoy ng tableta at apoy ng armas ng isang grado na nauugnay sa kanyang paglilinang. At ito ay lubos na hindi mangangailangan sa kanya na pag-aralan ito mismo. Ito ay pareho para sa kanyang espiritual na lakas. Hanggat ang kanyang espiritual na lakas ay sapat na malakas, siya ay makakapagsulat ng mas mataas na antas ng mga inscription. Katulad ngayon, ang espiritual na lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang nascent soul na martial artist, kaya nagawa niyang mag-inscribe ng mga inscription tulad ng bone corrosion inscription, na sapat upang lipulin ang isang nascent soul martial artist. Kung nakuha niya ang mahahalagang core materials na iyon, kaya niyang isulat ang isang inscription na maaaring paksay ng isang half-step void stage powerhouse. Kaya't hanggat sapat ang cultivation ni Alvin at sapat ang kanyang espiritual na lakas, hindi niya kailangang mag-aksaya ng sarili niyang oras upang pag-aralan ang daw ng alchemy, paggawa ng mga armas, at mga inscription. Tulad ng nasa isip niya ay ang mga alaala ng daw ng alchemy, paggawa ng mga armas, at mga inscription na pinag-aralan hanggang sa tugatog. Sa pamamagitan ng isang pagkakatulad, kung sinabi na ang daw ng alchemy, paggawa ng mga armas, at mga inscription ay software, kung gayon ang paglilinang at espiritual na lakas ni Alvin ang hardware. Ang software ay nasa pinakamataas na pamantayan. Gayunpaman, ang hardware ay nasa yugto lamang ng pag-unlad, kaya hanggat ang hardware ay patuloy na sumusulong, mas mahusay nitong magagamit ang mga pag-aandar ng software. Swash! Bumaba ang mga kamay ni Alvin, at ang apoy ng tableta na pinalapot mula sa kanyang origin energy ay idiniin niya sa kaldero bago siya nagsimulang magpino. Huminga ng malalim sina Ray at Butch habang pinipigilan nila ang pagkabigla sa kanilang mga puso, at pinagmamasdan nila siya ng buong konsentrasyon. Pagkaraan ng isang oras, inilagay ni Alvin ang gintong dugo ng maliit na itim na sawa sa kaldero, na tinapos ang huling hakbang sa pagpipino. Whoosh! Isang medicinal pill na may mga gintong ilaw na umaagos dito ang bumaril mula sa kaldero at nahulog sa kamay ni Alvin. Ito ay tiyak na ang Dragon Blood Pill. Inubos ito ni Alvin. Kaagad, isang napakalaking pagbabago ang naganap sa loob ng kanyang laman na katawan, at ang pag-temper ng kanyang laman na katawan para sa ikawalong antas ng core formation stage ay agad na natapos. Ang kasalukuyang Alvin ay may kakayahang direktang mag-charge pasulong sa ika-9 na antas ng core formation stage. Kapag nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng core formation stage at uminom ng isa pang Dragon Blood Pill, magagawa niyang kumpletuhin ang huling tempering ng kanyang fleshly body para sa Raging Python form ng Nine Dragons War Sovereign Technique. Sa oras na iyon, maaari siyang magpatuloy sa pagsingil patungo sa Origin Core stage at maging isang tunay na Origin Core martial artist. At hindi ang kasalukuyang peking Origin Core martial artist na siya ngayon. Sa sandaling iniligpit ni Alvin ang kanyang kaldero, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan sina Ray at Butch, at nagulat si Butch, "Alvin, anong medicinal pill ang na-refine mo kanina?" Ang medicinal pill na iyon ay parang kumikislap na may gintong liwanag at tila kapansin-pansin. Iyan ay hindi anumang ordinaryong medicinal pill, ngunit isang medicinal pill na tumutugma sa cultivation method na aking nililinang. Ang isang ordinaryong martial artist ay direktang sisubog mula sa pent-up energy. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Butch. "How about it? Butch, interesado ka bang subukan ang isa? Kalimutan mo na, ayoko pang mamatay." Likas na naniwala si Butch sa sinabi ni Alvin na totoo, at nagmamadali siyang iwinagayway ang kanyang kamay bilang pagtanggi. "Alvin, kailan ka naging grade 9 na alchemist?" Samantala, tumingin si Ray kay Alvin na may nagbabagang tingin. Tumingin din si Butch kay Alvin. Medyo matagal na. Bahagyang ngumiti si Alvin ngunit hindi nagsalita ng eksaktong oras.
Masasabi kaya niyang naging grade siyam na alchemist na siya 2 years ago. Alvin, ikaw ang pinaka-abnormal sa mga abnormal na taong nakita ko. Napadilat si Butch. That time na naging grade siyam na alchemist ang kapatid ko sa edad na 20, naramdaman kong abnormal na siya. Pero hindi ko akalain na magiging grade siyam na alchemist ka sa edad na 18. Hindi lang yan, ang cultivation mo ay umabot pa sa origin core stage. Practical na super abnormal kang tao. Super abnormal. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Tumango rin si Ray dahil halatang sang-ayon siya sa sinabi ni Butch. Biglang, tila may naisip si Butch dahil biglang lumiwanag ang kanyang tingin. Ilang buwan na ang nakalipas, ang 18 taong gulang na henyong alchemist na lumitaw sa loob ng Alchemist Guild's main guild sa ilang sandali at kinuha ang gilid ng espiritu ng aking kapatid. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang mapansin niyang nakatingin si Butch. Nahulaan kaya ito ni Butch? Siguro, sa inyong dalawa, sino ang mas abnormal sa daw ng alchemy? Natapos si Butch sa isang hininga. Biglang naunawaan si Alvin. Mukhang hindi ikinonekta ni Butch ang henyong alchemist mula sa araw na iyon sa kanya. Ang henyong alchemist na iyon ay hindi maaaring si Alvin, tama ba? Tumingin si Ray kay Alvin, at isang pangungusap mula sa kanya ang naging dahilan ng pag-angat ng puso ni Alvin sa kanyang lalamunan. Si Ray ay ipinanganak na may isang uri ng matalas na intuition, at ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang isa pang 18 taong gulang na henyong alchemist na si Butch na binanggit ay malaki ang posibilidad na si Alvin. Sigurado akong hindi. Umiling si Butch. Sure. Hindi mo pa nga siya nakikita noon, tanong ni Ray, dahil hindi siya kumbinsido. Hindi ko pa siya nakikita noon, ngunit huwag kalimutan na ang aking kapatid ay may. Tinanong ko ang aking kapatid, at sinabi niya na ang hitsura ng kabataan ay karaniwan, walang anumang pambihirang punto. Sa tingin mo ba ang taong inilarawan ng aking kapatid ay si Alvin? Habang nagsasalita si Butch, tumingin siya kay Alvin. Si Alvin ay malapit nang magbabago mula sa isang kabataan tungo sa isang binata. Sa mga tuntunin ng hitsura, siya ay ganap na maituturing na gwapo at pambihira, at hindi man lang siya malapit sa salitang ordinaryo. Mga resulta ng poll, ang Lunes at Linggo ay napili bilang 2 araw na May 1st release lang. 206. Hindi kaya siya talaga. Nag-alinlangan si Ray sa kanyang puso nang marinig niya ang sinabi ni Butch, dahil medyo tiwala pa rin siya sa kanyang sariling intuition. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit binanggit ng kapatid ni Butch na henyong alchemist na isang kabataang may ordinaryong hitsura. Paano niya malalaman na ang mga paraan ng pagbabalat kayo ni Alvin ay masasabing nakamit ang kahusayan ng pagiging perpekto? Sa mga sumunod na araw, ang 3 grupo ni Alvin ay nagtanim sa loob ng tent. Pagkalipas ng 5 araw, lahat ng mga estudyante ng Star Mastermind Department, kabilang ang 3 ni Alvin, ay natipon sa isang maluwang na tolda. Ang mga bagay na katulad ng mga modelo ng arkitektura ay inilagay sa loob ng tent, at napansin ni Alvin sa isang sulyap na ito ay isang modelo ng panlabas na lugar ng lungsod. Sa kasalukuyan, nakatayo si Flynn kasama ang isang general na nasa katanghaliang gulang sa tabi ng modelo, at ang matandang iyon na sumunod sa likod ni Flynn kanina ay sumusunod pa rin sa likuran niya na parang anino. Hindi pa nakita ni Alvin ang matandang ito sa loob ng Divine Might Marquee Estate bago ito. Gayunpaman, salamat sa perception ng kanyang spiritual force at sa mga karanasan ng Rebirth Martial Emperor, halos masisiguro niya na ang matandang ito ay isang half-step void stage powerhouse. Mukhang ang Divine Might Marquee Estate ay hindi lang may isang half-step void stage powerhouse. Lihim na nag-isip si Alvin sa kanyang puso. Sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan ni Alvin. Ang katayuan ng Divine Might Marquee Estate sa loob ng Crimson Sky Kingdom ay pangalawa lamang sa Imperial Family kung tutuusin. Dagdag pa dyan ay ang katotohanan na mayroong void stage powerhouse na nakagarrison sa loob. Kaya, ang mga powerhouse ng half-step void stage sa loob ay hindi dapat nasa maliit na bilang.
Kahit na ang Void Stage powerhouse na iyon ay wala sa kanyang dating kaluwalhatian sa kasalukuyan, ang isang makapangyarihang tao sa mahihirap na panahon ay mas mahusay pa rin kaysa sa isang ordinaryong tao. Kaya, walang nang-ahas na tingnan ang lihim na kapangyarihan ng Divine Might Marquee Estate. Tila napansin ng matanda ang titig ni Alvin sa kanya, at ang kanyang madilim na mga mata ay nakatuon habang tumatango siya kay Alvin. Nakangiting sumagot si Alvin, habang nagtataglay siya ng malaking paggalang sa mga miyembro ng Divine Might Marquee Estate. Hindi nagtagal, sunod-sunod na dumating ang 12 estudyante ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy bago dahan-daang pumasok ang dalawa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakadamit bilang mga scholar. Sila ay dapat na mga pag-iral sa parehong ranggo bilang isang strategist. Hulaan ni Alvin sa kanyang sarili. Humph! Biglang nakarinig si Alvin ng malamig na ungol, at kasabay nito ay napansin niya ang malamig at walang pakialam na titig na nakatingin sa kanya. Hindi na kailangang lumingon ni Alvin para hulaan kung kaninong titig ito. Commander Finn, ang dalawang taong ito ay mga strategist ng hukbo ko. Ang nasa katanghaliang gulang na general na tumayo kasama ni Flynn ay nagpakilala sa dalawang nasa katanghaliang gulang na mga scholar na kakapasok lang. Bahagyang tumango si Flynn sa dalawang scholar na nasa katanghaliang gulang. Pagbati, mga strategist. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na scholar ay agad na nabigla sa hindi inaasahang pabor. Greetings Commander Flynn. Bagamat bata pa si Flynn, hindi sila naglakas loob na tingnan siya ng masama. Ito ay si Flynn, ang nag-iisang anak na lalaki ng Divine Might Marquee, Cavalry Grand General Noel, na maaaring yumanig sa buong Crimson Sky Kingdom at nagkaroon ng pambihirang katayuan na malayo sa kung ano ang maihahambing nila. General Hayes, itong 12 na ito ay ang mga elite na estudyante mula sa Star Mastermind Department na ipinadala ng Paladin Academy. Tiningnan ni Flynn sina Alvin, Juan, at ang iba pa habang pinakilala niya sila ng may bahagyang ngiti. Oh! Ang general na nasa katanghaliang gulang na tinawag na General Hayes, o sa madaling salita, ang general na namumuno sa buong hukbong iyon sa hangganan ng Relentless Streamland City, ay itinuro ang kanyang tingin upang lampasan si Alvin at ang iba pang 11 katao ng paisa-isa. Nang bumaba ang kanyang tingin kina Butch at Ray, bahagyang tumutok ito. Sa kanyang impresyon, ang isang Paladin Academy Star Mastermind Department na mag-aaral sa edad na ito ay tila grade 1 o grade 2 students lang, di ba? Kahit na ang mga mag-aaral sa gayong murang edad ay pumunta sa larangan ng digmaan, tila hindi sila makakapagbigay ng anumang tulong. Kung tutuusin, ayon sa nakaraang kumbensyon, ang mga grade 4 pataas lamang na mga mag-aaral ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy ang magsisimulang malalim na pag-aralan at unawain ang pukana ng pakikidigma sa lupa. Nang hindi nagtagal, natigilan ang kanyang hitsura. Dahil napansin niya si Alvin. General nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa kabataang nasa harapan niya at nagtanong, ang estudyanteng ito ay dapat na 18 taong gulang, hindi ba? Ang Paladin Academy ba ay masyadong pinababayaan ang bagay na ito? Oo. Napansin ni Alvin ang ekspresyon ni General Hayes at natural na alam niyang minamaliit siya nito dahil sa kanyang murang edad. Ngunit walang pakialam si Alvin dahil ang oras ang magpapatunay sa lahat. Tumingin si Flynn kay Alvin at sinenyasan ang kanyang mga kilay bago sinabing, General Hayes, mas mabuting huwag mo siyang maliitin. Siya ang walang katulad na henyo na may pinakamalaking reputasyon sa loob ng ating Crimson Sky Kingdom noong huli. Oh! General nag-isip siya sandali matapos marinig ang sinabi ni Flynn, pagkatapos ay biglang nagningning ang kanyang tingin. Siya kaya ang Alvin ng Darfield Clan. Ang 18 anyos na Origin Core martial artist. Eksakto. Tumango si Flynn. Paumanhin ko. Matapos malaman ang tungkol sa background ni Alvin, ang titig kung saan si General Hayes ay tumingin kay Alvin ay ganap na naiiba. Kahit na hindi gaanong nag-aral si Alvin sa daw ng mastermind, ang kanyang likas na talento sa martial daw ay isang bagay na lubos niyang pinag-isipan. Ang Cloud Continent ay orihinal na isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Sa ganang kanya, ang isang 18 taong gulang na Origin Core martial artist ay tiyak na magiging isang mahusay na figure sa mga lupain sa hinaharap. Pagbati, General Hayes.
Nakangiting tumango si Alvin sa middle-aged general na nasa harapan niya. Dahil magalang ang nasa katanghaliang gulang na general, natural na hindi siya magiging impolite. Ikaw si General Hayes. General Andy Hayes. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog, at si Juan na nakatayo sa gilid ang nagsalita. Ang estudyanteng ito. Bahagyang nagulat si Andy na ang binata na may kakaibang tindig sa harapan niya ay nagawang tawagin ang kanyang pangalan. Bahagyang ngumiti si Juan habang dahan-daang sinabi, General Hayes, matagal ko nang narinig ang aking ama na nagsabi na ikaw ay isang haligi ng ating Crimson Sky Kingdom. Nitong mga nakaraang taon, lahat ng ito ay dahil sa mahusay na serbisyo ni General He kaya nagawang ipagtanggol ng hilagang kanlurang hangganan laban sa maraming pagsalakay ng Southern Champion Kingdom. Talagang marunong siyang humalik sa puwit, ungol ni Butch sa mahinang boses. Sinabi niya ito sa boses na maihahalin tulad sa lamok sa lakas. Masyadong mabait ang nakababatang kapatid na ito, ngunit hindi ko talaga karapat-dapat ito. Ang hilagang kanlurang hangganan na kayang ipagtanggol sa lahat ng mga taon na ito ay higit sa lahat ay dahil sa karapat-dapat na serbisyo ng Divine Might Marquis, Cavalry Grand General Noel. Ngunit hindi ko pa rin alam kung sino ang iyong ama. Bagamat mahinhin si Andy, pinuri siya hanggang sa puno ng ngiti ang kanyang mukha. Si Travis ang aking ama. Si Juan ay may pino at magalang na hitsura habang nagsasalita siya. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti, dahil nakita niya na ang Juan na ito ay sadyang nambobola nitong General Hayes, at ang lahat ng ito ay walang alinlangan para sa kapakanan ng sandaling ito. Punong Ministro Gu. Si Andy ay agad na tinamaan ng matinding takot nang marinig niya ang sinabi ni Juan. Kaya ang young master ng Prime Minister's Estate, humihingi ako ng paumanhin para sa kawalang galang. Pagbati, young Master Gu. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na iskolar na nakatayo sa gilid ay hindi maiwasang mapakilos habang sabay silang sumasaludo kay Juan. Saglit, naging sentro ng atensyon si Juan sa loob ng tent. Bagamat mapagpakumbaba na nagsalita si Juan, ang pagmamataas at kasiyahan sa kanyang mukha ay isang bagay na mapapansin ng sinuman. Matagal ko nang narinig na minana ni Young Master Go ang karunungan ng Panginoong Punong Ministro. Sa pagkakataong ito, sa pagdating ni Young Master Go upang tulungan ang aking hukbo, mukhang nilalabag ng aking hukbo na malapit na ang Southern Barbaric City. Tawa ng tawa si Andy. Para naman sa dalawang nasa katanghaliang gulang na iskolar, nambobola din nila si Juan. General siya at ang dalawang strategist ay masyadong mabait, ngunit paano ko maihahambing sa aking ama? Mahinhin na tumawa si Juan na may pares ng mga mata na puno ng kasiyahan, at paminsan-minsan ay winalisan niya ng tingin si Alvin, dahil gusto niyang ipagmalaki ang kanyang galing sa harap ni Alvin. Ngunit napansin niya sa kahihiyan at inis na si Alvin ay hindi tumitingin sa kanya kahit isang beses mula sa simula hanggang sa huli. Na para bang ang lahat ng ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang pagsasaalang-alang. Alvin. Si Juan ay lihim na nagngangalit ang kanyang mga ngipin dahil sa puot, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. Tumaas ang kilay ni Alvin nang marinig niya ang sinabi ni Andy. Labagin ang Southern Barbaric City. Mukhang ang pagdating ng mga reinforcement troops sa pagkakataong ito ay lubos na nagpalakas ng moral ng hukbo ng Crimson Sky Kingdom, at handa silang isuko ang kalaban. Young Master Gu, lahat, mangyaring pumunta sa harap upang tingnan ang layout ng Southern Barbaric City. Tingnan kung mayroong paraan upang maayos na masira ang lungsod at maipalaganap ang kapangyarihan ng Crimson Sky Kingdom. Samantala, bumalik si Andy sa gilid ng layout ng Southern Barbaric City, at sabay na inimbitahan ang lahat ng mga estudyante ng Star Mastermind Department na lumapit. Agad, lahat ng mga estudyante ng Star Mastermind Department, kabilang si Alvin, ay tumayo at sumulong. Humph! Malamig nang umuso si Juan nang makita niya ang tatlong grupo ni Alvin na papalapit sa modelo, at sinabing, nandidiri, mga mag-aaral sa grade 1, huwag kayong pumunta rito at mangagaw ng pwesto. Nagpapanggap ka lang na hindi mo alam, di ba? Hindi mo ba nakikita na mayroon pang tatlong grade 5 na estudyante na nasiksik sa likuran? Ikaw.
Malungkot ang mukha ni na Ray at Butch nang marinig nila ang panunuya ni Juan, at pareho silang galit na nakatingin kay Juan. Napasulyap pa lang si Alvin sa layout ng Southern Barbaric City nang marinig niya ang sinabi ni Juan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Juan na may malamig at walang pakialam na tingin. Kung gayon, iniisip niyang Master Go na hindi tayo makakatulong sa anumang paraan. Samantalang kayong lahat sa halip ay may kakayahang mag-mastermind ng isang tukana na kayang tumulong sa hukbo na labagin ang Southern Barbaric City sa isang pagkakataon. Oo naman. Walang pinagkaiba kung nandito kayong tatlo o wala. Puno ng pagmamataas ang mukha ni Juan habang sinasabi niya ito. Young Master Gu, hindi ito ang Prime Minister's estate, tama? Hindi ba't ang iyong mga aksyon ay bahagyang inaagaw ang tungkulin ng host para sa iyong sarili? Walang pakialam na tanong ni Alvin. Humph. Iniisip ko ang kabuoang sitwasyon. General Hayes, ano sa tingin mo? Dapat bang ipamigay ng tatlo ang kanilang pwesto sa tatlo pang grade 5 students ng Star Mastermind Department ng Paladin Academy? Sinulyapan ni Juan si Alvin ng may panghahamak bago tumingin kay Andy. Ito. Tumingin si Andy kay Alvin at nag-alinlangan saglit bago lumitaw ang isang pagpapatawad na ekspresyon sa kanyang mukha. Little brotherling Alvin, bakit hindi kayong lahat? Ang likas na talento ni Alvin sa martial daw ay talagang isang bagay na lubos niyang pinag-isipan, ngunit ang pag-iisip ng isang tukana para sa isang hukbo na lumaban sa isang labanan ay isang bagay na walang kaunting kaugnayan sa likas na talento ng isang tao sa martial daw. At the same time, hindi rin niya akalain na may magandang scheme pala itong tatlong Star Mastermind Department Grade 1 students. Naiintindihan ko. Nagsalita si Alvin para matakpan si Andy, ginamit niya ang kanyang tingin para pigilan si Flynn, na gustong magsalita, bago sinabi kina Ray at Butch. Ray, Butch, dahil hindi tayo kailangan dito, walang dahilan para manatili tayo. Ano sa palagay ninyo? Tara na. Malamig na bumantong hininga sina Ray at Butch bago umalis sa tent kasama si Alvin. Sinaksak ni Flynn si Juan gamit ang kanyang tingin, at isang bakas ng lamig ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Sinabi nitong Juan na walang silbi si Alvin. Hindi kaya-kaya niyang pag-isipan ang napakatalino na pamamaraan tulad ng diskarte sa pagtawid sa ilog habang dinadaya ang langit. Maging si Flynn ay humanga kay Alvin dahil sa kakayahang makabuo ng napakatalino na pamamaraan tulad ng diskarte sa pagtawid sa ilog habang nililinlang ang kalangitan. 207. Pagkaalis ng tent, puno ng galit ang mukha ni Butch. Alvin, ang Juan na iyon ay napakalayo. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap na may bakas ng maliwanag na liwanag habang siya ay nakangiti at sinabing, Butch, may mga taong gustong magdala ng kahihiyan sa kanilang sarili, kaya hindi mo na kailangang magalit sa kanya. Parehong natigilan sina Butch at Ray nang marinig nila ang sinabi ni Alvin, at hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Sa tingin ba ninyong dalawa ay magiging napakasimple lang ang pagkuha sa Southern Barbaric City? Hintayin mo lang na gumawa ng kalokohan ang Juan na iyon. Humph! Isang bakas ng paghamak ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Kanina, bagamat nasulyapan lang niya ang layout ng Southern Barbaric City, naiintindihan na niya ito sa loob ng kanyang puso. At naunawaan niya sa kanyang puso na kahit na ang Crimson Worm Army bilang mga reinforcement, magiging lubhang mahirap pa rin na labagin ang Southern Barbaric City. Hindi lamang iyon, ngunit ang Southern Barbaric City ay matatagpuan sa loob ng isang natural na hadlang ng depensa, at kung ang hukbo ay hindi magagawang labagin ito sa unang pagsubok, sila ay magderanas ng napakalaking pagkatalo. Hindi masyadong naintindihan ni Ray at Butch ang sinabi ni Alvin. Makalipas ang kalahating buwan. Ang mga puwersa ng Crimson Sky Kingdom ay naghanda na magpadala ng kanilang mga sundalo para salakayin ang Southern Barbaric City, at si Juan ang naging strategist ng labanang ito, gaya ng inaasahan. Alvin, na si Juan ay lalabas na para makipaglaban sa hukbo at pangunahan ang labanan. Paano ka pa matutulog? Tumingin si Butch kay Alvin, na nakahiga sa kanyang kama sa maghapon, na may nag-aalalang ekspresyon. Ano ang ikinababahala mo? Umiling si Alvin at tumawa.
Si Butch at Ray ay bahagyang hindi nakaimik sa reaksyon ni Alvin. Pagkaraan lamang ng 3 araw ay bumalik ang hukbo na lumabas ng 30 milya upang salakayin ang Southern Barbaric City, at saka lamang nila naunawaan ang kahulugan ng sinabi ni Alvin noong araw na iyon. Inatake ng Crimson Sky Kingdom ang Southern Champion Kingdom. Ang Southern Barbaric Kingdom ay hindi nagbabago tulad ng Mount Tai, samantalang ang hukbo ng Crimson Sky Kingdom ay dumanas ng matinding pagkatalo. Sa kabutihang palad, ang 10,000 sundalo ng Crimson Worm Army ay umatras sa oras sa ilalim ng utos ni Flynn, at isang bahagi lamang sa kanila ang nagdusa ng magaan na pinsala. Walang nasawi sa kanila. Bukod dito, ang 300 Star General Department na mga mag-aaral mula sa Paladin Academy ay sumunod sa Crimson Worm Army, at sa gayon ay bumalik na buhay. Ang hukbo sa hangganan, gayunpaman, ay nagdusa ng higit sa 10,000 casualty. Matapos marinig ni Butch ang balita, siya ay labis na nabigla, at tumingin siya kay Alvin habang nagtanong, "Alvin, lubos kang kumpiyansa kalahating buwan na ang nakalipas. Alam mo ba na imposible para sa Juan na iyon na idirekta ang labanang iyon para labagin ang Southern Barbaric City?" "Humph! Hindi ganoon kadali na labagin ang Southern Barbaric City," walang pakialam na sabi ni Alvin. Noong araw na iyon nang makita niya ang layout ng Southern Barbaric City, alam niya na maliban kung ang diskarte ng pagalis ng kahoy na panggatong mula sa ilalim ng palayok, paglusot sa isang hindi kilalang landas, ng 36 na mga pokana ay ginamit kasabay ng diskarte ng hirem ng mga araw na may mga bangkang gawa sa pawid, mula sa pag-iibigan ng 3 kaharian, imposibleng masira ang Southern Barbaric City. Bukod dito, ito ay mga estratehiya na malamang na hinding-hindi ni Juan ay mangarap. Kung ikaw sa halip, may paraan ka ba? Lumiwanag ang tingin ni Butch habang nagtatanong. Ano sa tingin mo? Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay may ngiti habang sinasagot niya ng isang tanong. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Butch ang malakas na kumpiyansa na ipinahayag ni Alvin, at alam niya na tiyak na may paraan si Alvin. Alvin, hindi ba medyo hindi nararapat para sa iyo na gawin ito? Dahil may paraan ka, bakit hindi mo sinabi noong araw na iyon? Si Ray, na hindi bamuka ang kanyang bibig sa lahat ng oras na ito, ay nakakunot ang noo habang nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo sa hangganan ay nawala ng higit sa 10,000 katao sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ito ay totoong buhay. Nagkibit balikat si Alvin. Ray, nandoon ka noong insidente noong isang araw, kaya kitang-kita mo ito. Iniwan si Juan na sinisiraan tayo, sa huli, naniwala talaga si General Hayes sa sinabi niya at hiniling na umalis tayo. Sa tingin mo ba sa oras na iyon, si General Hayes will believe me kung sasabihin kong may paraan ako para labagin ang Southern Barbaric City? Maniniwala ba sa akin ang 2 strategist na iyon? Kaya ang pagkamatay ng 10,000 plus na mga opisyal na iyon. Kung ito ay isisi sa isang tao, kung gayon maaari lamang itong sisihin sa General Hayes at Juan na iyon. Nang matapos magsalita si Alvin, may mukha siyang puno ng malamig na ngiti. Siyempre, may ilang bagay na hindi sinabi ni Alvin. Bago lumabas ang hukbo ng Crimson Sky Kingdom sa pagkakataong ito, pumunta si Flynn upang makita siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa pokana na ginawa ni Juan. Sa oras na iyon, napansin ni Alvin ang 2 halatang kapintasan sa loob ng taktika. Gayunpaman, ang isang karaniwang tao ay ganap na walang kakayahang mapansin ang 2 kapintasan na iyon, at kahit nababalaan niya ang mga ito, ang iba ay hindi maniniwala sa kanya. Ngunit hanggat dumating ang isang kritikal na sandali, ang 2 kapintasan ay tiyak na malalantad. Kaya binalaan niya si Flynn. Habang napansin ni Flynn na hindi maganda ang takbo, dapat niyang utusan kaagad ang Crimson Worm Army na umatras mula sa larangan ng digmaan ng walang anumang pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa kanyang babala kay Flynn, imposibleng makabalik ng buo ang 10,000 opisyal ng Crimson Worm Army. Saglit na nag-isip si Ray nang marinig niya ang sinabi ni Alvin, at alam niyang may kabuluhan ang sinabi ni Alvin. Ngumiti siya ng paumanhin kay Alvin. Alvin, hindi kita dapat sisihin, masyado akong nagmamadali. No harm's done. It's over 10,000 lives after all. Umiling si Alvin at hindi ito pinansin.
Humph! Ang Juan na iyon, kung gaano siya ka-arrogant at pagmamayabang noong araw na iyon. Tingnan natin kung maglakas loob siyang maging kampante ngayon. Di umano, pagkatapos nilang bumalik ngayon, nanatili silang lahat sa loob ng tent sa gitna, at ang ekspresyon ni Juan ay malamang na hindi maganda tingnan gaya ng hindi magandang tingnan ngayon. Malamig na umungol si Butch, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumunat sa isang mapanuksong ngiti. Ang pagkatalo sa labanan sa pagkakataong ito ay masasabing responsibilidad niya ang lahat, dahil ang kanyang diskarte ang nagkamali. Ang mga mata ni Ray ay kumislap na may bakas din ng lamig. Ang Juan na iyon ay ganap na nawalan ng mukha para sa Prime Minister's estate sa pagkakataong ito. Kung malalaman ni Prinsipe Minister Go, malamang na magagalit siya hanggang sa dumura ng dugo. Sa ilang salita at isang masamang diskarte, pinamunuan niya ang mahigit 10,000 opisyal sa kanilang pagkamatay. Natatakot ako na ito ay isang tagumpay lamang na kaya ni Juan. Natatandaan ko pa ang mapagpanggap na hitsura ng General Hayes na iyon at ng dalawang strategist na iyon bago si Juan noong araw na iyon. At sinabi pa nila na minana ni Juan ang karunungan ni Punong Ministro Go. Curious talaga ako, ano kaya ang magiging ekspresyon nila kapag muli silang humarap kay Juan. Nang matapos siyang magsalita, bagamat walang intensyon si Butch na maging walang galang sa 10,000 plus patay na sundalo, bahagyang natuwa pa rin siya sa mga kasawian ni Juan. Sa kasalukuyan, si Andy at ang dalawang strategist sa ilalim ng kanyang utos ay may hindi magandang tingnan. 11,352 na kapatid ang namatay. Sa loob ng maluwag na tent, ang ekspresyon ni Andy ay sobrang hindi magandang tingnan habang nakatingin siya kay Juan, na may parehong hindi magandang tingnan na ekspresyon at isang mukha na puno ng kahihiyan at hinanakit. Para bang nakalimutan niya ang natatanging pagkakakilanlan ni Juan, sinabi niya, "Juan, wala ka bang utang na loob sa akin? Ang aming hukbo sa hangganan ay ganap na nakipagtulungan sa iyong diskarte, ngunit mahigit 10,000 katao ang nahuli at napatay ng Southern Champion Kingdom. Di ba sabi mo foolproof ang diskarte mo?" Pulang-pula ang mukha ni Andy habang galit na galit. Ang katayuan na mayroon si Andy ngayon at ang kakayahang gumawa ng isang hukbo ng 10,000 na sumunod sa kanya, natamo niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagdaan sa matinding paghihirap at dahan-daang gumawa ng hakbang-hakbang. Karaniwan, sikat pa nga siya sa pagpapahalaga sa kanyang mga subordinate na tropa. Minsan, ang isang centurion sa ilalim ng kanyang pamumuno ay pinaslang ng mga tao ng Southern Champion Kingdom na nakapasok sa walang humpay na maunlad na lungsod. Nag-isa siyang nagtungo sa Southern Champion Kingdom, sumilip sa Southern Barbaric City, at pinatay ang dalawang kapitan ng kalaban. Pagkatapos ng panahong iyon, tinawag siyang madmanhi ng mga tao ng Southern Champion Kingdom. At mula noon, ang Southern Champion Kingdom ay hindi na nang-ahas na magsagawa ng assassination. Andy, sinabi na sa iyo ng Young Master na ito na masyadong tuso ang mga taong iyon sa Southern Champion Kingdom. Lumubog ang mukha ni Juan habang paulit-ulit niyang inulit ang kanyang sarili. Masyadong tuso ang mga tao sa Southern Champion Kingdom. Anong palusot ito? Nagalit si Andy to the point na namula ang mukha niya at talagang lumuwa siya ng subo ng dugo. Inunat niya ang kanyang kamay upang ituro si Juan at napaungol, sa pagdadalamati at hinanakit, "Juan, kung hindi dahil sa pagiging anak mo ng Panginoong Punong Ministro. Para lamang sa krimen na pangunahan ang mahigit 10,000 kapatid ko sa kamatayan, walang alinlangan na mamamatay ka ngayon." Sa pagkakataong ito, kung ito ay isang strategist sa ilalim ng kanyang utos na humantong sa kamatayan ng mahigit 10,000 opisyal, matagal na niya itong direktang sinasabog hanggang sa mamatay. Ngunit siya ay lubos na walang magawa, dahil ang background ni Juan ay masyadong kitang-kita. Kung hindi, talagang hindi niya papayagan si Juan na mabuhay ng kahit isang segundo pa. "Ano? Gusto mo akong patayin yan?" Lumubog ang mukha ni Juan habang nanunuya. "Ito ay 10,000 o kaya mababang buhay. Sa tingin mo ba maihahambing nila ang natatanging buhay ng Young Master na ito?" Dahil sa panggigipit mula sa iba't ibang pinagmumulan ay naging sanhi si Juan na nasa bingit ng pagbagsak, at halos nawalan siya ng dahilan.
Kung siya iyon sa normal na panahon, siguradong hindi niya sasabihin ang ganoong bagay sa ganitong sitwasyon. Anong sabi mo? Malungkot ang mukha ni Andy. Muli siyang nagalit hanggang sa puntong nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at ang layunin ng pagpatay sa loob ng kanyang katawan ay mahirap nang pigilan pa, kaya bumulwak ito. Si Flynn, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay sumipa at nanlamig ang kanyang mga mata. Sinipa niya si Juan na lumilipad habang siya ay malamig na sumigaw, "Juan, pagkatapos na humantong sa napakaraming kapatid na lalaki sa kamatayan, hindi ka lang humingi ng tawad, talagang sinabi mo ang mga ganoong salita na lubos na walang konsensya. Ngayon, tuturuan kita ng tama ng leksyon sa katauhan ni Punong Ministro Gu. Flynn, you dare to touch me." Tumayo si Juan, at nanlamig ang kanyang mga mata sa matinding puot. "Kuya Juan." Ang dalawang estudyante ng Paladin Academy Star Mastermind Department na palaging nakasunod sa tabi ni Juan ay nagmamadaling pinigilan si Juan na may mga mukha na puno ng mapait na ngiti. "Ano? Sa tingin niyong dalawa mali rin ako?" Lumubog ang mukha ni Juan. "Kuya Juan, ang sinabi mo kanina ay talagang napakalayo. Oo, iyon ay 10,000 aktwal na buhay." Napangiti silang dalawa ng mapait. Samantala, huminga ng malalim si Juan at huminahon din, at napagtanto niya masyado nga siyang nagmamadali kanina. Gayunpaman, ang paghiling sa kanya na humingi ng tawad at aminin ang kanyang mga pagkakamali ay imposible. Siya ang napakataas na anak ng punong ministro. Paano siya madaling humingi ng tawad sa iba? Patayin si Juan. Pagbayaran mo siya ng kanyang buhay para sa buhay ng mahigit 10,000 kapatid. Patayin si Juan. Isang buhay para sa isang buhay. Sa sandaling ito, ang nakakabinging dagandong ay umalingaw-ngaw sa buong campsite ng may napakalakas na puwersa. Namutla ang mukha ni Juan. Sumimangot si Flynn at naglakad palabas na may malalaking hakbang. Sa isang sulyap, napansin ni Flynn na bukod sa 10,000 dagdag na mga opisyal ng Crimson Worm Army sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang halos 70,000 natitirang mga opisyal ng hukbo sa hangganan ay lahat ay nagtipon sa paligid ng tolden na ito, at lahat ng kanilang mga mukha ay puno ng galit. Nandito sila para maghayganti para sa kanilang 10,000 plus patay na kapatid. Anong anak ng punong ministro? Wala silang pakialam. Gusto lang nilang gamitin ang sariwang dugo ni Juan para aliwin ang kaluluwa ng kanilang 10,000 plus na kapatid sa langit. Kung ayaw mong mamatay, mas mabuting huwag kang lumabas. Ang nagyayelong malamig na tingin ni Andy ay tumama kay Juan, na matagal nang natatakot hanggang sa punto na ang kanyang mukha ay namutla at nanginginig ang kanyang mga binti, habang huminga siya ng malalim at lumabas ng tent na may isang pares ng pulang-pula na mga mata. General. Sa sandaling lumabas si Andy sa tent, ang halos 70,000 opisyal sa labas ng tent ay direktang lumuhad sa lupa. Bang! 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 Parang yumanig ang lupa at yumanig ang mga burol, bumagsak ang mga bundok at nahati ang lupa. Ako ang nagkasala sa mga patay nating kapatid. Hindi na napigilan ang mga luha sa mga mata ni Andy nang makita niya ang eksenang ito. Hindi lumuluha ang isang lalaki kung hindi siya nasaktan ng husto. General, wala itong kinalaman sa iyo, kasalanan ni Juan ang lahat. Eksakto, kung hindi dahil sa hinihiling niya sa ating mga kapatid na pasukin ang mga puwersa ng kaaway, hindi sana namatay ang mga kapatid nating iyon. Ipinadala niya ang ating mga kapatid sa kanilang kamatayan. Pinaghihinalaan namin na siya ay isang especially iya mula sa Southern Champion Kingdom. Patayin mo siya! Patayin mo siya! Napukaw ang damdamin ng publiko sa karamihan ng mga opisyal mula sa hukbong hangganan. Si Juan ay nagkaroon ng galit ng publiko. 208. Nagulat si Alvin, Ray, at Butch nang lumabas sila ng kanilang tent. Ang siksik na masa ng halos 70,000 opisyal na lumuluhod sa harap ng gitnang tolda ay naglabas ng mga alon ng tunog na puno ng panaghoy at hinanakit. Ang tunog na ito ay kumalat sa kabuuan ng Relentless Tribe City, na naging dahilan upang ang buong lungsod ay tila nababalot ng madilim na ulap. Ang mga residente ng Relentless Tribe City ay nagtipon-tipon na ngayon sa mga kalye at eskinita, at lahat sila ay may malungkot na mga ekspresyon.
Akala ko noong una ay dahil dumating na ang Crimson Worm Army, tiyak na magagawa nitong makipagtulungan sa Border Army para sakupin ang espiritu ng Southern Champion Kingdom na iyon. Ngunit hindi ko akalain na babalik talaga sila pagkatapos ng matinding pagkatalo. Humph! Wala itong kinalaman sa Crimson Worm Army. Lahat ng ito ay dahil sa piraso ng mga She-T strategist na iyon na nagdirekta ng labanan ng walang Tauros. Siya ang naging dahilan ng pagkawala ng hangganan ng hukbo ng mahigit 10,000 opisyal. Paano mo nalaman? Mayroon akong isang pinsan na nasa hangganan ng hukbo, at siya ay kasalukuyang kasama ng kanyang kapatid, na nagsusumamo sa general na hatulan ng kamatayan ang piraso ng She-T strategist na iyon. Isang nag-iisang strategist ang nanguna sa mahigit 10,000 opisyal sa kanilang kamatayan. Siyempre deserve niya ang kamatayan. Bakit kailangan pa nilang makiusap? Ang pagkakakilanlan ng strategist na iyon ay hindi simple. Anak siya ng punong ministro ng ating Crimson Sky Kingdom, at ang pangalan niya ay Juan. Kahit saan sa loob ng walang humpay na maunlad na lungsod, kumalat ang mga katulad na talakayan. Sa loob ng ilang sandali, napukaw din ang damdamin ng publiko sa labas. Tumayo si Andy sa harap ng gitnang tolda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa halos 70,000 mga opisyal, at siya ay may mukha na puno ng kalungkutan. Gayunpaman, saglit siyang nawala ng masabi. General. Kung nag-aalala ka na si Juan ay anak ng punong ministro, magagawa namin ito sa aming sarili, hindi kami natatakot. Oo. Hindi kami natatakot. General, pinsala at kamatayan ay hindi maiiwasan kapag ang mga hukbo ay pumunta sa labanan. Kung nakapatay tayo ng mahigit 10,000 katao mula sa Southern Champion Kingdom na iyon, tatanggapin natin ito bilang hindi maiiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, mahigit 10,000 sa ating mga kapatid ang namatay, samantalang ang mga nasawi sa Southern Champion Kingdom na iyon ay hindi man lang umabot sa 1,000. Ang ating mga kapatid ay hindi maaaring mamatay para sa wala. Ang karamihan ng mga opisyal ay may pulang-pula na mga mata habang ang kanilang kahangahangang paraan ay tumama sa kalangitan. Higit sa 10,000 opisyal mula sa aming sariling panig ang namatay, ngunit hindi kahit 1,000 sa mga opisyal ng kaaway ang namatay. Sumimangot si Alvin. Bagamat inaasahan niyang hindi gagana ang diskarte ni Juan, hindi niya akalain na ito ay mabibigo ng labis. Naunawaan niya sa kanyang puso na kahit na mabuhay ang Juan na ito ngayon, malamang na mahatulan siya sa walang hanggang kahihiyan, lalo pa ang magmana ng posisyon ng punong ministro. Si Ray at Butch ay natigilan din. Alam lang nila na mahigit 10,000 opisyal ng Crimson Sky Kingdom ang namatay, ngunit hindi nila alam ang tiyak na pagkatalo ng kalaban. Ngayong narinig na nila ang pagkatalo ng kalaban, saglit silang natahimik. Higit sa 10,000 opisyal ang namatay para sa hindi kahit 1,000 na buhay ng mga opisyal ng kaaway. Nagkatinginan sina Butch at Ray. Kitang-kita nila ang galit sa mga mata ng isa't isa. Ang Juan na ito ay karapat-dapat na mamatay. Lumubog ang mukha ni Butch. Mahigit 10,000 matatag at hindi sumusukong mga lalaki ang pinatay ni Juan sa ganoong paraan. Ito ay halos isang gawa na labis na ikinagalit ng kapwa-tao at sa Diyos. Sa loob ng gitnang tolda, ang mukha ni Juan ay mapatla habang siya ay bumagsak upang umupo sa sahig. Nanlambot ang kanyang mga binti, at hindi na siya makatayo ng matagal. Nakikita niya ang galit ng karamihan ng mga opisyal ng hangganan ng hukbo sa labas. Hindi man lang siya nag-alinlangan na kapag siya ay mauubusan ng ganitong oras, tiyak na mapupunit siya. Gusto kong umalis sa lugar na ito, gusto kong umalis sa lugar na ito. Biglang nagningning ang tingin ni Juan na para bang hinawakan niya ang huling nagil iligtas buhay na dayami. Ang dalawang tao na palaging nakasunod sa tabi ni Juan ay nag-alinlangan sandali bago dahan-daang nagsalita. Kuya Juan. Dapat kang lumabas at humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Lumubog ang mukha ni Juan, at bahagyang nanlamig ang kanyang tingin. Hinihingi mo ba ako ng tawad? Imposible. Sa labas ng tent, kahit paano hikayatin ni Andy, ang karamihan ng mga opisyal ay ayaw pa ring umatras. Luluhod tayo at hindi babangon hanggang sa mamatay si Juan. Oo.
Lumuhad tayo at hindi babangon hanggang sa mamatay si Juan. Ang karamihan ng mga opisyal ay nagsabi, sa determinadong tono. Sa huli, kahit si Andy ay talagang hindi na alam kung paano sila hikayatin. Nakatingin lang siya kay Flynn para humingi ng tulong, gustong makita kung may paraan si Flynn. Tumango si Flynn kay Andy bago tumayo. Mga kapatid, ako ang commander ng Crimson Worm Army, Flynn. Tinitigan ni Flynn ang halos 70,000 opisyal mula sa hangganan ng hukbo na may mga mukha na puno ng kalungkutan. Ako at si General Hayes ay pare-parehong nagdadalamati sa pagkamatay ng mahigit 10,000 kapatid na namatay sa labanan. Ngunit ang mga patay ay hindi na makakabalik, kaya bakit pahihirapan si General Hayes? Sinisigurado ko sa inyong lahat, hanggat kayo ay tumayo at bumalik, itataboy namin si Juan palabas ng walang humpay na maunlad na lungsod at ibabalik siya sa Imperial City. Bukod pa riyan, sa loob ng hindi hihigit sa 3 araw, muli nating ipapadala ang ating mga sundalo at maghihiganti para sa ating 10,000 patay na kapatid. Matigas at matunog ang boses ni Flynn. Nang makitang ang karamihan ng mga opisyal ng hukbo sa hangganan ay tila ganap na walang pakialam sa kanyang sinabi, nagpatuloy si Flynn, alam kong lahat kayo ay nagdududa sa aking pangako. Ngunit ang nangyari kahapon ay isang bagay na nakita ninyong lahat ng inyong mga mata. Alam ba ninyong lahat kung bakit napansin ko kaagad ang pagbabago ng sitwasyon kahapon at nagawa kong pamunuan ang aking 10,000 kapatid na lalaki mula sa Crimson War? Dahil sa sinabi ni Flynn, biglang nagningning ang mga tingin ng lahat ng mga opisyal ng Border Army na naruroon. Pagpapatuloy ni Flynn, sa totoo lang, hindi ito dahil nakapag-predict ako. Iyon ay dahil binalaan ako ng isang Paladin Academy Star Mastermind Department na estudyante bago ako lumabas para makipaglaban. Sinabi niya sa akin na kung mapapansin ko ang ilang sitwasyon, kailangan kong determinadong umatras. General Nigel, hindi ba lahat ng mga estudyante ng Paladin Academy Star Mastermind Department ay lumahok sa plano para sa mga taktika sa pakikidigma sa pagkakataong ito? Dahil alam na niya ang pagkakaroon ng mga kapintasan noon pa man, bakit hindi siya kaagad nagsalita at umiwas sa sakuna na ito? Ang isa sa mga strategist na nakatayo sa likod ni Andy ay sumimangot at bahagyang galit na galit. Wala siya sa loob ng tent sa oras na iyon, at hindi rin siya nakikilahok sa pukana. Tiningnan ni Flynn ang strategist na may kalmadong tingin habang nagsasalita. Pwede ba? Tila may naalala si Andy, at nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Hindi pa rin siya makapaniwala. Kung totoo nga, hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa sisi. Si Alvin ay nakatayo sa di kalayuan nang marinig niya ang sinabi ni Flynn at napansin niyang nakatingin sa kanya si Flynn. Alam niya na tiyak na may plano si Flynn na ibenta siya. Umiling si Alvin at dinala sina Ray at Butch, na naguguluhan sa mga ekspresyon, habang naglalakad siya palabas ng malalaking hakbang upang tumabi kay Flynn. Kayong lahat. Ang mga mukha ng dalawang strategist sa likod ni Andy ay namutla, at ang kanilang mga mata ay naglabas ng hindi paniniwala. Hindi kaya ang mga estudyante ng Star Mastermind Department na nagbabala kay Commander Flynn ay ang 3 grade 1 students na ito? Yung mga grade 1 students na binigyan ng malamig na balikat at itinaboy nila. Medyo hindi magandang tingnan ang kanilang mga mukha. Ang nasa tabi ko ay ang walang katulad na henyo na ang pangalan ay kumalat at nagbunga ng maraming talakayan sa loob ng Crimson Sky Kingdom, si Alvin. Alam lang ng iba na ang likas na talento ni Kuya Alvin sa martial daw ay pinakamataas. Gayunpaman, hindi nila alam na siya ay may napakalalim na pangunawa sa mga taktika ng pakikidigma. Bago ako lumabas sa labanan, siya ang nagsabi sa akin ng 2 uri na iyon. Lilito ang mga sitwasyon, pagkatapos ay kailangan kong umatras sa unang posibleng sandali. Sa simula, kahit ako ay nadama na ang 2 sitwasyong iyon ay isang pagmamalabas. Hanggang sa lumitaw ang isa sa kanila ay napagtanto ko na ang kanyang paghatol sa araw na iyon ay hindi mali. Kaya, nagpasya ako sa eksaktong pagkakataong iyon na isama ang Crimson Worm Army upang sakupin kayong lahat sa pag-atres. Kung hindi, ang iyong mga pagkalugi ay hindi sana 10,000 lang magkapatid, 0,000 lang. 40,000, o kahit 50,000.
Ang malakas na boses ni Flynn ay lubhang maimpluwensya. General Nigel, lahat kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas sa amin. Gayunpaman, hindi ko lubos na naiintindihan ang sinabi mo. Dahil ang nakababatang kapatid na ito ay isang Star Mastermind Department na estudyante rin, at dahil napansin niya ang mga kamalian sa mga taktika na binuo ni Juan, bakit lahat kami ay nagsagawa pa rin ng aming pag-atake alinsunod sa mga taktika ni Juan. Isang koronel ng hukbo sa hangganan na nakaluhod sa harapan ang nagtanong ng tanong na nasa puso ng halos lahat ng naruroon. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin at tumayo siya. Ito ang masasabi ko sa'yo. Ilang sandali, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Alvin. Kalmado ang tono ni Alvin. Para siyang nagkukwento ng isang bagay na walang kinalaman sa kanya. Noong araw na iyon, ako at ang dalawang iba pa sa likod ko ay orihinal na lumahok sa plano ng mga taktika laban sa Southern Barbaric City. Gayunpaman, sa kalaunan, sinabi ni Juan na tayo ay haad lang lamang at walang silbi. At tiwala siyang magagawa niyang labagin ang Southern Barbaric City nang wala tayo. Noong oras na iyon, ang iyong General his mind ay nalinlang sa sinabi ni Juan, at naramdaman niyang bata pa kami, grade 1 students pa lang kami ng Paladin Academy's Star Mastermind Department, kaya pinalayas niya kami. Nang maglaon, kahit na napansin ko ang mga depekto sa mga taktika ni Juan, ang kapintasan na iyon ay isang bagay na mahirap kumbansihin ang isang tao sa aming kalagayan, kung hindi man ito makalaban. Kahit may sinabi kami, walang maniniwala sa amin, dahan daw ang sabi ni Alvin. Kaya kung sumaksi dito. Idinagdag ni Flynn, noong oras na iyon, kahit ako ay hindi masyadong naniniwala sa tinatawag na mga kapintasan na binanggit ni Kuya Alvin. Kung hindi, hindi ko talaga papayagan ang 10,000 kapatid ng aking Crimson Worm Army na makipagsapalaran. Ang sinabi ni Alvin ay naging sanhi ng pag-iipon ng mga sundalo ng apoy ng galit sa loob ng kanilang mga puso na maaaring bomb-aha sa kalangitan, at ang sinabi ni Flynn ay tila fuse na nagliyab sa kanilang galit, na naging sanhi ng kanilang ganap na pagsabog. Si Juan na naman. Wala siyang kakayahan ngunit naiinggit sa talento. Itinulak niya ang kapatid na ito na si Alvin na nagtataglay ng tapang at karunungan. Sa isang sandali, ang karamihan ng mga opisyal ng hukbo sa hangganan ay nagsalita sa kalungkutan at sama ng loob. Putong. Biglang tumahimik ang eksena, at ang natitira na lang ay ang biglang tunog ng pagluhod. Si Andy ang lumuhad sa harap ng karamihan ng mga opisyal na namumula ang mukha. Kuya, nangyari ang insidenteng ito dahil sa kawalan ko ng maingat na pagsasaalang-alang. Kasalanan ko ang lahat, Andy. General siya, hindi na kailangang maging ganito. Naimpluwensyahan ka ng iba. Kung tutuusin, ang edad at karanasan ko ay mga bagay na hindi kumbinsido ng isang normal na tao. Bahagyang ngumiti si Alvin habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses. Eksakto. Tama ang sinabi ni Kuya Alvin. Walang kinalaman ang pangyayaring ito kay General Hayes. Wala itong kinalaman kay General Hayes. Ang karamihan ng mga opisyal ay nagsalita sa malakas na boses. Ang mga mata ni Andy ay naglabas ng bakas ng pasasalamat at pagkakasala nang mapansin niyang nagsasalita si Alvin para sa kanya. Alvin. Sa loob ng tent, nagngangalit si Juan sa mukha na puno ng puot. Hindi ba itutulak ni Alvin ang lahat ng responsibilidad sa pagsasalita ng ganito? Bagaman, kailangan niyang aminin na responsibilidad niya talaga iyon. Sa walang oras, ang boses ni Alvin ay muling pumasok sa tent, at naging sanhi ito ng pagkinang ng mga mata ni Juan. Lahat, naiintindihan ko ang iniisip ninyo na wala nang iba pang hangarin kundi ang patayin si Juan. Ngunit umaasa pa rin ako na kayong lahat ay makakalma at makapag-isip alang-alang kay General Hayes. Si Juan ay anak ng Panginoong Punong Ministro kung tutuusin, at ang kanyang katayuan ay nakikilala. Kung siya ay mamatay sa Relentless Streamland City, lahat kayo ay maaring maapektuhan, ngunit si General siya ay tiyak na maaapektuhan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.